po sa inyo lahat. Wala na ibang lahi, ano po? Kasi po di ako nag-church ng English ko. Tama-tama. Sige po, magandang hapon po sa ating lahat. Kamusta po tayo? Ano niyo po, pag pinapakilala akong gano'n, hiya po ako sa Panginoon. Kasi po dapat at pinapakilala ng introduction ng Panginoon lang. Tama po? At the same time po, humingi ako ng kapatawaran sa Diyos kasi po pag pinapakilala ako ng gusto ko rin. Hindi ba, joke lang. So, ngayong hapon po, ang pangalawang rason po is yung sinabi ko kanina na pag-uusapan natin, yung topic na yan, yung enhancing communication, trust, and problem solving. Magsishare po sa inyo ngayong hapon na to. Depende po sa aking experience as a pastor. Diba? Kasi po, I believe na mas magandang pag-usapan yung experience kesa head knowledge. Tama po ba? Mas powerful ang experience. Tama po? And it's a privilege for me to speak to all of you this afternoon. First and foremost, I want to thank God for this opportunity and stand here in front of you to be a vessel of blessing and a mouthpiece for you to hear what God's plan for you is. Amen? And most especially the church leader, maraming salamat po sa ating pastor, Pastor Lito, sa inyo po lahat. Maraming salamat po for warm welcome for this opportunity. Amen? At may kasama po ako sa aking elders, Brother Andy, at meron isa roon na aking deacon, si Andy rin. Parehas po silang Andy, no? So, at tinanong ko po si Pastor Lito, sabi ko, Pastor, pwede po ba natin i-record yung part ko sa ako sa Ano niyo po bakit? Kasi po, isa po sa mga ginagawa ko right now is to enhance more how I speak in front of people. Kaya po hanggang maaari, pinaparecord ko po talaga yung lahat ng engagement ko. Kasi po, pinapakot ko po yan later on. Ang ginagawa ko po, ina-enhance ko pa yung sarili ko po para ma-develop ko po yung skills ko how to speak in front of the people. Lalo na rito na lahat po ng nationality nandito. Tama? Sa Pilipinas, Pilipino lang. Dito, lahat ng nationality nandito. So, yung nations of the world nandito po lahat. So, I'm trying to enhance pa kung paano po nagsasalita sa harap ng tao. Pinapanood ko po yun. Kaya po, sabi ni Pastor dito, okay lang, kahit po yung part ko lang. Di ba? So, ngayon, sa inyo po lahat ng mga leaders dito, tayo po may mga leaders lahat na nandito? Tama, no? Leaders po tayo. And I want to start by letting you know na very practical lang po akong pastor. Diba? Pag sinabi pong very practical, hindi po ako malalim na pastor. Even though nag-aral po ako, hindi po, actually po yung pinag-aralan, hindi mo naman magagamit yun pag nagtayo ko ng church eh. How many of you believe that? Kahit nag-graduate ka po ng bachelor degree at ano pang major ka meron, pag sinabi magtatayo na ng church, hindi niyo po magagamit yun. Ako na po magsasabi sa inyo, kasi po experience yan. Nagsimula lang po sa basketball lang yung church dito, at hindi ko naman ginamit yung pinag-aralan ko eh. Practical lang. Nakapagkilala ko sa mga tao, nag-share ako ng problema ko, nag-share ako ng aking experiences, yung paano ko nakilala si Lord, yung life testimony ko, at doon na po nagsimula yung church. Hindi ko po share sa kanila yung lahat na napag-aralan sa school. At sometimes po, yung iba, pag gumraduate na ng Bible school, ang nakakatakot doon, ang dala nila yung school, hindi yung Bible. Amen? Ano yung sabihin? Pinagmamalaki nila yung school kung saan sila natapos, nakalimutan na dali yung Bible. Tama mo? Ganun po yung nakikita ko. Kaya po, hanggang maaari, hindi ko po ginagamit yung natutunan ko roon. Ang Bible school po is for you to have that knowledge, but to start a church, hindi niyo po talaga magagamit yun. That's my experience. Ewan ko po sa inyo. Paano ko mag-share ng gospel sa mga tao kung i-share mo yung pag-aralan mo doon sa Bible school? And mayroong Greek word doon. I-share ko yung Greek word sa kanila. Di ba ba? So, very practical lang po akong pastor. Very practical lang po. Yun lang po yung ginamit ko. Yung tinatawag na practical application. Sabi nyo nga po, practical application. Practical application. So, ang nakita ko po sa Biblia, kung ano yung eksaktong ginawa ni Jesus. Amen? Yung eksaktong ginawa niya. Ano ba yung eksaktong ginawa niya? Kasi po, when I read the Bible, I always put myself inside the story. Ganun po yung nagbabasa ng Bible. Amen? Hindi mo pwedeng nagbabasa ka ng Bible, malayo ka doon sa istorya. So pag ako po nagbasa ng Biblia, andun ako lagi sa istorya. Nilalagay ko lagi sa sarili ko doon. Then inuunawa ko kung ano yung nangyayari at yun po yung ina-apply ko. And this afternoon, what will I do is to share to you from experience the knowledge. As I said earlier, more than 8 years na po ang nag-church ang LRC dito sa Abu Dhabi.
At meron na po tayong Alain, po, praise God. Dito po sa Abu Dhabi, more than 200 na kami sa Alain. Nagkipapunan sa akin, nagkipag-competition yung pastor ko doon. Ganun na rin sila, more than 200 na po. Then sa Davao po, nasa around 100. Sa Takurong, almost 70 pa lang po, kasi sisimula pa lang. Then meron po tayo sa disciple na nalipat ng Southern California. Naghihintay lang po umawa siya ng green card, pero po may church na ron. Sa Southern California. At kapag nakuha po siya ng green card, then pupunta na po ko ron to open up officially yung church doon. Amen. So nakita niyo po. So yun po yung function ng isang leader. Natahimik sila lahat. Amen. Yun po yung function ng isang leader supposed to be. Amen po ba? Bakit na ba tinawag ni Lord? Bakit ka ginawa leader ng church? Ano po pong gagawin natin? Tama? So it's my honor this afternoon to help you learn. Tama? To help you learn through the experience. Sometimes po kasi, ito po kasi experience ko, natutunan ko rin lang. So ngayon, isinare ko sa akin ang libre ito, isishare ko sa inyo ang libre. Tama? So ang gusto ko lang pong gawin nyo is today, para kung maging effective lang na sasabihin ko rito, yung application po, pagbaba ko rito, kailangan gawin nyo. Depende po kung gagawin nyo, hindi. Tama? Kasi nga po, ako yung speaker na kinuha nyo, isi-share ko yung experience ko. Tama ba? So, paano natin napalago yung gano'n at simbahan? Siyempre po, dahil si Lord na kasama natin, tama? At dahil meron tayong leadership sa church na gumagalaw sa simbahan. Yun po yung importante. At yun po yung pag-uusapan natin today, no? Yung leadership na yan. So, ano po ba? Meron ba tayo ano? Wala? Napakakulang ng bag ko. Meron akong dalagan. Ready po ako lagi. Dito po akong dalang sarili kong ano. Tingnan na. Kasi pag kasi inutusan pa natin ako po sa laptop, madadami pa siya sa issue, no? Ako na lang pong isa, no? Para, ako na lang. Okay, so sasabihin pa natin, pakilipat, hindi siya makaka-porto, hindi siya makaka-focus. So, focus ko na lang sa ating pinag-uusapan, okay? Okay. So, okay, so pag-usapan natin is building blocks of church leadership. Sabi nyo nga po, building blocks of church leadership. Building blocks of church leadership. Quick question lang po, quick question before we start. How important for you as an individual to attend this leadership conference? Gaano ka-importante po sa inyo to? Diba? Nandito tayo ngayon, hindi para lang umupo dyan, pero po, meron purpose ba't nandito ko ngayon? Tama? At isa ka sa mga leader ng church. So, next question ko sa inyo is, why do you think leadership is important for you? Bakit po leadership is very important for you? Bakit po naitanong ko sa inyo? Kasi po, from a pastor's perspective, ako po yung pastor ng church, 5 church po yung hinahawakan ko right now. At alam niyo po ba na hands-on ako sa 5 church na? Hands-on po ako. Ang Pilipinas ko po, ang Davao sa Katurong, nakikita ko po sila 3 times a week via Zoom. Amen? 3 times a week. Hindi ko binibitawan yun. Yung mga pastors and leaders ko ron. Then dito po sa Abu Dhabi, of course, andyan na sila kasama ko. Then yung Alain po, twice a week. Via Zoom, but once a month, bumaba po ako ron. Nagtuturo po ako. Okay? Then yung ako po California, twice a month po kami nagbibig. So hands-on po ako kasi ako po yung leader ng church. The pastor is hindi na magtuturo sa pulpito, pero to lead the congregation. Tama? To lead the congregation. Kasi po, marami po kasing pastor, na kapag sila tumayo sa church, ang gusto lang nila magturo. So pag nagturo sila, may nag-amen, may pumalakpak, okay na sila nun. Pag labas sila ng hall, ang thinking nila, pastor na sila. Tama? I'm not talking about pastor dito. In general po. In general, of course. Okay? So, karamihan po gano'n. Yung pag may nag-amen, may nakita silang pumapalakpak, may nakita silang nagte-take note. Pagbaba niya ng pulpito, thinking niya, I'm doing what supposed to be I need to do. Ito yung calling ko. Feeling niya gano'n na. Hindi niya nakakalimutan niya na yung church, tumatagal, taon by taon, pero hanggang ngayon, nandito ko para sa ganito kaliit na posisyon. Again, I'm not talking about you, in general. Diba? Marami po sa nakikita mga pastor na celebrating 25 years, 30 years anniversary, pero attending, hindi sila nawala po sa 50.
So may problema po sa leadership. Yun po yung nakita ko. Leadership po ang problema. Amen? Amen po ba? Okay, hindi po ba tayo? Okay? So leadership po ang nakikita kong problema. Kasi po, natandaan niyo po palagi, ang pastor po, kasama ng mga leaders, kayo po ang management ng church. Pastor, wala kang amen. Mukha kasi amen? Come on, talk to me. Tama? Ay, ito po supposed to be. Tama ang purpose ba't nandito sa church na to? Anong purpose mo? Paano mo yung sarili mo? At anong purpose mo? Ba't leader ka ng church na to? Alam niyo po ba, leader is something level up kaysa sa attendee? There is something na gagawin mo maliban sa buhay mong personal, meron kang gagawin sa loob ng church. Kasi leader ka. Amen? Kasi leader po tayo. And each and every one of you need to understand that to lead a congregation is not that easy and will never be easy. Hindi po ganun kadali. Amen? Hindi po ganun kadali. Ako po, hands-on ako sa 5 simbahan. Hands-on po talaga ako. I want to be hands-on to them. I don't want na pag-uwi lang ako ng Pilipinas, ako sila may hindi ko. Sinisigurado ko na every Monday yung Pilipinas, nakikita ko sila sa Zoom. Lahat ng pastors ko at leaders ko po sa Pilipinas. At lahat po tayo, every one of you, need to understand na ang paglilid po ng congregation is hindi po talaga madali. So, kung may pastor po kayo na naglilid ng congregation, kayo yung mga leader ng church, you need to have a complete 100% support sa kanya. Tama? Kasi po kung yung pastor nyo hindi susuportahan, saan makakarating ng church na to? Ang dami po ang leader, hindi mo lang sinusuportahan, but will happen to us. Pero sa katabi mo, parang ikaw ang topic ni pastor. Sabi mo. Sabi mo, parang ikaw ang topic ha. Amen? Are you with me? Nasusundan niyo po ba ako? Nasusundan niyo po ba ako? Because nandito ako sa loob ng church na to. So ako po as a pastor, I need to make sure muna, kanina, nito mo yung sino yung nagsenta rito kanina, si Sister sa church. Sheena, okay. Sabi niya, mga leader, walang sumagot, parang hindi sila sigurado na leader sila. At yun po yung nakakatakot. Amen. Bakit po sinabi nakakatakot? Kasi po sometimes sa church, nagpo-promote tayo ng leader without them knowing what is the function of a leader. Tama? Eh, ikaw yung leader, ikaw yung aasahan ko because leader kita. So, anong function mo sa loob ng simbahan? As a leader. So, dapat po alam natin yun. Tama po ba? Kasi po may mga leader ng church na position ang meron, pero accountability wala. Ang gusto nila posisyon, pero hindi nagpapansyon. Sabi mo sa tabi mo, para ikaw talaga yung topic. Tama? Tama mo ba? May kausap po ba rito? Amen? Come on, give this to the hand of applause, please. Kasi po, listen to me, kung ang mga leader po ng church na nilagay dyan, is position lang ang habol. Pag position lang ang gusto mo, that alone will be a hindrance for growth. Tama? Kasi kung ako, halimbawa lang po, ako yung pastor ng church na to, kayo yung mga leader, I will make sure nakasama ko kayo. Hindi pwede, hindi. Otherwise, mag-uusap tayo, ba't hindi ka nagpapansyo, Brother Norman? Eh, leader ka ng church. So, ang ginagawa ko po, inilalabas ko yan, i-date ko yan, mag-uusap kami dalawa. So, sometimes, it's better for me na bumaba ka kung di mo kayang gawin yung nangyayari sa simbahan. Kasi po, ang nangyayari, inaasahan ko yung mga leader ko, hindi man nagpa-function, ano po mangyayari sa atin? So, kung hindi mo kaya, talk to me honestly, sabihin mo bakit hindi mo kaya, and then, I will release you. Kesa yung naandyan ka, inaasahan kita, hindi ka magpa-function. Tama? Kasi po, we're serving God. Simbahan po to, hindi po to nightclub. Na-leader ka, taga-kolekta ka ng mga boting na inom. Hindi yun. Tama ba? Simbahan po meron tayo. At natin po muna natin, ano ang meaning ng building blocks? Sabi nito, ano ang meaning? An important part that is grouped together with many other similar things to form, ano sabi? To form? Something larger. So, tayo
tayong lahat na leader dito, ang purpose natin is para mapalaki pa ang gawain ng Panginoon. Tama? Bakit? Bakit mapalaki pa? Kasi po napakarami mong office mate, napakarami mong flatmates, napakarami mong kaibigan, mismong mga relatives mo, hindi pa kilala ang Diyos. Tama? Tama po ba? Yun ang means. Susundan niyo po ako? Kaya po, pastor, hindi ako niniwala sa mga missionary. I'm so sorry. Hindi po ako niniwala sa mga missions na yan. Na magtetrain ako ng mga, ayun lahat, leader, o yun na may sa'yo, itetrain ko lahat yun. Gagastusan ko yan. Papag-aralin ko lahat. Titikitan ko. Pupunta sa ibang lugar. Why? Magbi-mission. Tama? Ang dahil kong church na ganyan. So, ang tanong ko, yung bang mga kaibigan niya doon sa paligid ng church nyo, nadala niya na? Bakit pupunta ka sa pagkalayo-layo, gumastos ko pa, dahil yung mga tao sa paligid nyo, hindi pa nadadala sa church? Kasi po ako very practical lang ulit. Na po, pag ako nag-invest, kailangan may balik. Sino sa inyo mag-i-invest ng walang balik? Di ba? Dahil, pag ako nagbitaw ng pera ng church, siguro din ko may kapalit na souls. Amen? Kaya kung may mga pastor dito, invite ako, worship night. O sige, ano gawin natin yung pastor? Mag-ano tayo, kada isang church, tutugtog sa harap. Okay, yung music team, okay. So mga ilang minutes yun? Mga 30 minutes. Tapos po, ganun lang po, we worship. May t-shirt pa yun, may... Kaso hindi ko sasama yan, sorry. Nag-worship na ako sa church. Kung meron pong song na papasok, sasama ako dyan. Kasi mag-i-invest ako dyan eh. Tama? Kapag may song na papasok, sasama ako dyan. Ngayon, kung wala po, I'm so sorry, mag-worship na lang ako sa church because we're doing naman na nag-worship na sa church. Tama po ba? Amen. Nandiyo po ba kayo? So, gano'n ko kung hini-handle yung situation. Very practical lang po ako ulit. Sabihin ko po sa inyo. So, kung meron tayong mga church leaders dito sa CEPMI, sino po ba mga leaders dito? Tayo, tama? Tayo po lahat. So, dapat kayong mga leaders daw is kapag nagsama-sama, dapat kayong mga leaders daw, kapag umupo sa isang lamesa, kapag nag-meeting, kapag may pinag-usapan, dapat may kasamang resulta ng paglago. Yun yung building blocks. Tama? Yun po yung building blocks. Dapat daw resulta lagi pagmalakihan. Kasi kung malaki yung Diyos natin. Tama ba? So, ano yung sabihin? Tayo yung mga leaders ng church dapat ay part na ng solusyon at hindi ng problema. Mukhang may nakakarinig, tabi na papakiti Maaari mo ba ako sa pastor dito, ipapatawag ko itong tatlong to kasi may problema sila? Eh sila leader ng church? O dapat sila ang nag-aayos ng problema ng church? Amen? Amen po ba? Nandiyo po ba tayo? Tama? So yun po, kung leader ka ng church, kasama ka, nagkakaisa tayo, united tayo, in building the church. Hindi na tayo yung problema. Pastor, may problema po si ano eh. Eh di ba leader ko yan? Anong problema niyan? Dapat hindi. Dapat tayo yung nagsosolve yung problema. Kasi kung kayo mga leader ko ang problema ko, ano gagawin ko sa inyo? Di ba? O problemahin ko pa kayo lahat, yung leader ko na, ayun. Dapat ang focus ko, pulpito, kayo mag-solve ng problema ng church. Kaya leader ko kayo eh. I don't know if you're getting me. Yes. Tama? That's the purpose of it. Kaya nga leader ka. And leader itself, pag sinabi mo leader ako, mabigat yun. Mabigat na posisyon yun, leader ka ng church. Tama? Hindi ka lokal na tao sa loob ng simbahan. Tama po ba? Amen? So sa LRC po, sa Life Harvest Restoration Church, kapag po may leadership meeting kami, I always remind them of the responsibility. At kapag sinabi ko pong meeting, magmi-meeting tayo, lahat na sasabihin mo, sabihin mo na. Kasi pag lumabas ka dyan, may sasabihin ka pa, kaya nga may meeting eh. Yung paglabas mo, yung sinabi ko, Pastor, di ko gusto yun. Hindi ko sinabi niya. Ay, bakit pa tayo nag-meeting dito? Dapat paglabas mo ng building, paglabas mo ng hall, wala tayong mag-uusapan, tapos na. Kasi nga nag-meeting na tayo. Eh, tayo mo mga leader mag-uusap mo sa sinabi, Pastor, di gusto yan. Hindi ko talaga gusto yung mga in-offer niya ka sa meeting na yun. Pag sinabi meeting, bago tayo umuwi, pag-usapan na natin lahat. Tama. Ayan. Alita, narinig mo ba ako? May practical, di ba? Practical lang tayo. Tatawag ko po doon, kapag may mga problema, ang
isang leader ko, at nakikita ko po yung nararamdaman ko, ang tawag po namin doon, intentional discipleship. Ilalabas ko si Brother Norman kasi may nakita ko sa kanya, kapag depende po sa budget yun. Kasi ako magbabayad. Alam mo kung patawag ko si Norman, siya pa magbabayad, nakakainin namin. So depende po, kapag may pera ako sa Starbucks kami, ha? Pero kapag wala, karakti na lang. Tama? So mag-uusap kami dalawa kung ano nangyayari sa kanya. Kasi po sometimes, alam niyo po, ang leadership po kasi ganito. Ako yung management ng church, ako yung nag-manage ng church, then utos sa mga leader ko, hindi ko nakikita, may problema na pala sila. At doon po nagsisimula yung problema. So I want to make sure na yung mga leader ko, okay sila outside the church. Yung buhay nilang personal. Baka mamaya, buod na buod sa utak na yan, utos ka pa na utos. Baka mamaya yung nanay niya, yung kasama niya, may sakit na, yung anak niya nasa ospital na, at nagkakakutak-utak na, baka tapos utos ka pa na utos sa church. Dapat alamin natin yun. Amen? At kung kayo po nag-lead ng mga tao, na po, trabaho niyo. Kasi nag-lead ka ng mga tao. Before you handle them in their hand, you need to handle them in their heart. Kasi kapag ang puso ng tao na hawakan ko, meaning relationship, building relationship tayo. Kung ang leader ko solid ang relationship namin, then I can tell them whatever I want them to do. Pero kapag hindi ko hawak ang puso nila, utusan mo yan, magalit yan. Tama? So kailangan po, ang leadership po natin solid, nagkakaisa tayo. Amen po ba? Amen? So ilalabas ko siya, intentional discipleship po tawag ko doon. Mag-uusap kami dalawa. Dahil pag nasa kayo mag-usap, pag-pray siya, tingnan namin yung problema. Then, paglabas niya, pagbalik niya ng church nila, okay na yun. At alam niyo po ba, pag kayo nagbayad? Hello? Pag kayo nagbayad, sabihin nung leader, sabihin ni Norman, grabe si Pastor, no? Tinanong na ako, binigyan pa ako ng panggastos ko. Kapag siya pa nagbayad, grabe talaga yan. Diba? Ang pogi na dating mo sa leader mo, tama? Yun ang technique na hindi alam ng iba. Ha? Pastor ka. Pastor. Yun po yung technique na hindi alam ng iba. Tama? So dapat po ganun. Kasi ang mga leaders natin, tandaan nyo palagi, most of the leaders of the church are free. Voluntarily yan. Kapag hindi mo hinendal ng so much yan, aalis yan, wala kang magawa. Tama? Hindi mo naman visa yung mga yan. So, aalis ng church yan, kawawa ka. Pero we cannot please everyone talaga eh. Tama? Meron talaga mga tao na kahit ano gawin mo, bigyan mo na yung kaliwa, bigyan mo pa yung kanan, wala pa rin. No? So, it's very important po that we, as a regular church attendee, or as a leader of the church, must have a mindset that after Jesus in this church, sino ang sunod? Sino ang sunod? Ha? Hello, I'm talking to you guys. After the Jesus, dito po sa church na to, sino ang sunod? Si Pastor na! Parang yung hirap kayo sabihin yun. Di ba? So you should love your pastor. You should, amen na yun eh. You should love him. Kasi siya yung nagsasalita rito at nagme-mentor sa inyo. Tama? Gawin mo kasama ang ugali ng pastor ninyo. Ipag-pray niyo, huwag niyo malabanin. Kasi po kayo may problema doon pag inalaban niyo. Ayaw niyo si Lord bahala dyan. Tama? But as a pastor ng church, kasi nandito ka, you need to love, you need to submit, you need to obey. Because He's obeying the one upstairs. So wala tayong magawa roon. Tawag ko ba? So mindset mo dapat yun. Mindset nyo dapat yun. Na may pastor tayo na naglilid sa atin. Kasi po siya yung visionary ng church. Siya yung visionary, hindi po leaders ng church. Amen? Magkakaliwanag din po tayo. Ang visionary ng church, si pastor. Ito yung leader ng church. I want to make sure that. Gusto ko pong sabihin sa inyo yan. Para po mangyari yung building blocks na sinasabi. Kasi po tingnan niyo, paano tayo makakuha ng building blocks kung yung pastor niya, hindi niyo minamahal. Yung pag nakita yung pastor niya, si pastor, habang mag-preach. Hindi nakaka-flash yung tinuturo. Ano mangyayari sa atin yan? Pray for him kung may ganun. Sarap pag
magsalita. Sarap magsalita dito, no? Ayun po, nakunin mo ba ako? Because tayo yung lahat ng umatin ng CGPMI, ang tingin natin dapat kay pastor is a leader that the whole congregation must follow. Ulitin ko ulit po. Si pastor, ang tingin na dapat natin kay pastor is someone, a leader that the whole congregation must follow. Kasi kung hindi niyo ipa-follow siya at kayo yung mga leader ng church, saan tayo makarating? Tama? Wala tayong mararating. Kasi siya ang leader ng church, dapat sundin natin siya. So, importante po ito na maging successful na leadership ng church. Importante po yun. Kasi siya yung nandito. Yung sinasabi natin, building blocks ng church para mangyari mabuo. Kasi follow up everyone. Kung di po ganun ang tingin niyo sa mga pastor niyo dito sa church na ito, first and foremost, then mahirapan po tayo lumago. As an individual, as the church, as a whole. Mahirapan po tayo. Kasi siya po ang binubulungan ng Diyos. Kung ano yung gagawin sa church na ito? Hindi kayo, siya. Sure yan. Sure po ako dyan. Tama? And as a pastor po, I need to handle the church very practical. Lagi kong very practical. Para hindi ko iniisip na malaki ang accountability ko sa simbahan. Kaya I need to make sure na lahat po ng leaders ko is alam nila rin ang accountability nila. Kasi po, pag hindi natin na itanim sa puso ng mga leader natin dyan, ipinromote mo lang kasi malakas mag-tights. Hindi naman silang buhay na simbahan ng Panginoon. Hindi nyo malakas mag-tights. Tama? Gagawin ko leader to, pastor, bakit lakas mag-tights eh? Trabaho, promote ko leader to. Pag gano'n ang promotion natin, tapos tayo kasi sa church. Ipo-promote mo yan because hindi mo na yung pinag-pray, nakita mo na may potential yan. Actually, lahat tayo may potential eh. Kahit yung mga first timer, may potential yun eh. Naalala niyo yung ano? Yung Samaritan woman? Naalala niyo yung Samaritan woman? Yung nag-iigid sa balon? First timer yun. Tingnan niyo, buong baryo dinala kay Jesus. Tama, naalala niyo? So, lahat tayo may potential. Ang kailangan malaman mo yung potential mo. Na-promote ako leader, so I need to make sure na yung potential ko magagamit ko para sa Lord, para sa simbahan, tama? Now the question is, what do we do for the potential of everyone to come out of themselves? Paano ba nalaman na si Norman may potential, na siya may potential, siya pala may leadership skills? Paano natin malalaman yun? Tingin mo muna itong mga isishare ko rito. Pupunta muna ako rito quickly. Basta hanggang ano oras kung ba ako rito? 1 hour lang? Kulang naman yung 1 hour. Sige po, bibilisan ko na. Okay na. Sino sa inyo nagkaroon ng Nokia 3210? Nasa ka? Yan, di ba? Yung mga kasingidad ko. Nagkaroon tayo na, di ba? Alam niyo po, yung ubos yung 3210, andito na ako sa Dubai. Napo, at lumabas siya, napapalitan pa ng black light yan, umiilaw-ilaw pa, no? Tapos may cover pa yan, Batman, Superman, tama? At napakatibay mo yan. Kahit na pamatong mo sa touching yan, hindi masasira yan. Tama? And then later on, lumabas yung 3310. Ayan, alam mo yung 3310? Grabe, no? At kapag nag-3310 ka, sikat na sikat ka kahit kanino. Alala ko niya, meron pa sinasabi dito yun. Gumagano-gano pag naglalakad ka. Sabi ko na, hindi ka magtataking ka talaga kasi para napakita yun. Tama? May ilaw-ilaw ko yun pag tumatawag. Di ba, natawag yung kaibigan ko, yung asawa ko, nag-iilaw-ilaw yun. Tama mo ba? Ano kaya? So, pagkatapos na later on, lumabas to. Naku, ito ang pinakamatiligan mo kaya nung araw na. 6310. Yan po yung pinaka-the best ng mga panahon na yan. Yan po yung 6310. Bumili po ako niya, second hand lang. Alam po ba sa market niya, makabili pa kanya, $300. Would you believe? Masa-search yung pa yan. May nagbebenta po niyan. 300 dirhams. At ang mga panahon na sikat na sa Dubai, nasa Dubai po ako na. Kapag nagpunta ka ng kahit sa coffee shop, may dito may mga local, meron silang ganyan telepono na nakapatok sa lamesa. Naalala ko po ang Mercedes-Benz na po yung Gagash sa Dubai. Naglabas sila ng model na meron charger niyan. May charger na telepono niyan. Kasi yan sikat na sikat. At lahat ng mga panahon niyan, lahat ng tao nakanukiya. Tama po ba? Pero po one day, nagkaroon ng napakalaking balita at halos po lahat ng tao sa buong mundo na balitaan sa social media, news headlines, TV, at mga newspapers, po, at nabasa ko po yung article sa newspaper. Ito pong Nokia CEO. Nagkaroon po ng isang press conference with Nokia executives at CEO ng Nokia mismo. During the press conference, they announced
that Nokia was being acquired by Microsoft on that very day. Tama? In-acquire sila ng Microsoft. Naibenta po ng Nokia ang kanilang company sa Microsoft. At hanggang ngayon, alam po natin lahat na ang Nokia ay pag-aari na ng Microsoft. At ito po yung statement ng Nokia executive pagkatapos po ng meeting. He ended up his speech saying this, we didn't do anything wrong, but somehow we lost. Alam mo walang kalaban sa market ang Nokia noon? Kahit saan ka pumunta, Nokia. Ang may dito mo, birang-bihira lang ang kalaban yan. We didn't do anything wrong, but somehow we lost. So after his speech, just after he says that statement, all his management staff was crying. They're all in tears. Nakikita mo yung luha nila. Bakit po? Bakit po bakas yung luha sa mga nilang mata? Bakit po? Kasi po, alam natin lahat that Nokia has been a respectable company in those days. Tama? Lahat ng tao ng mga panahon ng Nokia, very competitive po sila sa market at lahat ng mga competition nila hindi po manalo sa Nokia. Lahat tayo may Nokia ng time na yun. Motorola, Siemens, hindi po makakunos sa kanila during that day. Now, bakit po nangyari yun? But see what they said. They didn't do anything wrong in their business, but somehow they lost. Sino sa inyo yung wala namang ginawang masama, pero piling mo talunan ka? Sino sa inyo? Amen? Yung wala ka namang ginagawang mali sa pakiramdam mo, pero later on, na-realize mo na may mali pala sa mga desisyon na ginawa mo. Tama? Kagaya yung Nokia, wala naman silang ginawang masama, pero bakit in the end, na-realize nila, natalunan sila. Naamin niyo po ba kung bakit, anong saktong nangyari? May isang tao po na nagpunta sa office ng Nokia. Ang pangalan niya po is Christian Casamyas. Si Christian Casamyas po is he pioneered the mobile technologies in those days, including smartphones and other operating device system. So pati ng wireless technology, drivers and application. So nagpunta po siya sa Nokia, doon sa CEO, year 1998, to offer an application for Nokia mobile phone. Nagpunta siya. Amen. Are you following me so far? So pumunta siya. Ito po yung nakikita niyo yung mga apps at smartphones sa inyong mga telepono right now. Dati yung kalendaryo nasa dingding, ngayon nasa telepono mo na. Dati meron ka sariling mic, camera, ngayon nasa telepono mo na. Tama? Amen. Hindi po ba tayo? So, mayroon tayong calculator na separate ngayon nasa telepono mo na. Yung po yung in-offer niya sa Nokia in those days, yung mga apps, sabi yung mga apps, mga application. Tama? So, tinanggihan po sila ng Nokia CEO. Why? Because they thought in themselves that they're doing very well. Na wala nang tatalo sa amin sa market. We are ahead of everyone. Mabenta kami, wala tatalo sa amin. So sinabi niya dito kay Chris na po, Casamyas, na hindi namin kailangan in-offer mo sa amin. Now, we are top in the market. We are very competitive. No one can beat us. Tama? Are you there? Dahil feeling nila tama natin ginagawa nila, dahil alam nila na walang mali, walang tatalo sa kanila, dahil nasa top sila ng kanilang business during that time, tinanggihan nila yung offer na yan. Now, sino ko sa inyo, na ang magsasabing walang ginawang mali, ang pagkakamali lang, wala silang ginawa. Sino magsasabi? Alam niyo kung bakit natalo ang Nokia? The world changed too fast. Ang dami po nangyayari sa mundo at isang constant na nangyayari sa mundo is changes. Kapag po ang simbahan hindi sumabay sa changes, mananatili kayo dyan. Tama? Pastor, wala naman kami ginawang mali eh. Wala nang ginawang mali, pero wala kami ginawa. Are you listening? Marami po pastor, ang thinking nila, on the top sila ng kanilang ministry. Hindi namin kailangan tulong na kahit sino. Tama? Ganun po yung ginawa ng marami. At sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, malaki po epekto kapag wala tayong ginagawa. Malaki ang epekto niyan. Leader ka ng church, naandyan ka, in-ordain ka, pero kung wala kang ginagawa, hindi mo makakatulong yan. Tama? Eh basta, wala naman kong ginagawang mali eh. Wala kang ginagawang mali, wala kang ginagawang tama. So, bakit natalo po sila ng competitor nila? Kasi po si Christian Casamyas nagpunta sa Samsung at tinanggap lahat ng ina-offer nila, kaya biglang lumaki yung mga cellphone. Nung una, ayaw kong bumili niyan kasi laki-laki naman yan. So, yung cellphone ko, liit lang eh. Yung pala, ang dami pala apps doon na ginagamit natin right now, nakapakipakinabang, di ba? Bakit hindi mo tiyataga doon? Eh, ang dami na nag-upgrade. Amen. Hindi mo ba tayo? Tama mo ba?
learning. Sabi nyo nga, they miss out on learning. Isang masamang pangitain ito sa church kapag ang mga leader natin hindi natututo. Isang masamang pangitain po niyan, okay? At isa pa, they miss out on changing. So, ang dami nangyayari sa simbahan na ang problema, mga leaders, mag-meeting tayo. Sige, Pastor, ano oras? Alas 3. Alas 3 na. Pastor, ano ating agenda? Pag-uusapan natin yung drums kung saan natin lalagay. Kasi nasa kaliwa, ang tagal na roon, lagyan naman natin sa kabila. Yung cortina, palitan natin. Puti ito, gawin natin pula. Para sa... So, nag-meeting sila, yun lang ang topic. Yung mga bulaklak sa harapan, tanggalin na yan, palitan ng bago. Yung plastic, para hindi... Amen. Amen po ba? So, nag-meeting tayo, yun lang ang mga issue. Alam niyo po, pag nag-meeting ng leadership ng church, yun lang ang mga issue, ang demonyo tuwan-tuwa. Hindi mo matatakot ang demonyo sa atin. Natatakot ang demonyo kapag pinag-usapan natin souls. Winning souls. Fulfillment of the greatest commission. Takot na takot ang demonyo. Pero ang problema nila, kortina, sa kayo pwesto ng instrumental, ako, tawa-tawa ang demonyo sa inyo. Anong sarap dito Huwag naman natili sa church na to Tama? Amen. Nandito po tayo. So, lagi niyo po tatandaan, pag na-miss mo yung opportunity to make it big, wala na. So, sino yung gagawa ng opportunity na yun? Tayo po mga leader ng church. And as a result, they lost the opportunity at hand to make it big. Tama? At ganyan po nangyayari sa maraming churches. Tatandaan mo palagi, the advantages you have yesterday will be replaced by the trends of tomorrow. Tama? Umuwi kayo ng Pilipinas, may kita nyo, yung mga bata doon, ako po naranasan ko ito, yung mga bata nagbabasketball na inutusan ko lang bumili ng ice tubig. Nalaro ko ng basketball, na po, oy, bumili nga ng ice tubig. Kasi naglalaro ko bibili yun. Pag uwi ko po na nakarang bakasyon ko, Diyos ko po, nakipaglaro ko sa kanila. Sabi sa akin, Kuya Bob, lumabas ka na, bagal na laro Ang ganda na. Ang tatangkad. Amen. So yung kanya pupunta sa inyo dati lubak-lubak, ngayon, simentado na. Ang isa pong nangyayari sa mundo natin is changes. Dire-diretso po ang changes. So kapag ang simbahan po, hindi sumabay sa changes, may iwan tayo lahat. Tama? Traditional po ang tawag doon. Tandaan po natin lahat. One thing that is constant here in this world is change. So basahin po natin yung verse ko po rito. Okay mo, meron po tayo babasahin dito. Meron po tayo tigabasa para po makainom ko ng tubig. Pakibasa mo nga, please. Okay mo siya? Meron ka na. Pakibasa nga, please. Luke 16, 1. Luke 16, verse 1 to 2. Okay, sige. Jesus told his disciples, there was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. So he called him in and asked him, what is this I hear about you? Give an account of your management because you cannot be manager any longer. Okay, listen to me everyone. The pastor, who is the leader of the church, is definitely not the owner of the church. Hindi siya may-ari, si Lord. Tama po ba? But God together with the church leader, kayo, with Pastor Lito, kayo yung magmamanage ng church. Hindi kakayanin yung Pastor Lito mag-isa, kaya kami mga leader. Kayo po ang magmamanage. Now, when God appoints you and the church leader to manage it, meaning, God is expecting something from all of you. Amen? Nag-expect siya ng something. Dahil kayo yung in-appoint ng Diyos. Huwag mo sabihin na tinula ka lang dyan. Appointed ka ng Diyos, kaya ka nandyan. Tama? So kung in-appoint ka ng Diyos, ang Diyos kayo, nag-expect sa'yo ng something because tayo nagmamanage like what happened here. Tama? Tama po ba? Patakbuhin natin ng church according kung ano yung makakaganda sa simbahan dahil tayo yung management. Si Pastor Lito yung tao, kayo yung mga tao niya. Siya yung manager, siya yung CEO, kayo yung mga manager. Tama po ba? Ayun there, naintindihan po ba ako? So, tayo lahat ang mapapatakbo ng simbahan na to. So, the manager was accused na sinasayang niya yung possessions. Why? Because may expectation ng owner sa manager to manage it well. So one day, mamamatay tayo, harap tayo kay Lord, meron tayo tinatawag na judgment day, lahat tayo. You will not be judged according to your sin because you are forgiven by the Lord, by His blood, tama? Pero, meron ka pala nabutan dahil leader ka ng church, wala kang ginawa. Doon ko mananagot. Tama?
night, katatapos lang po namin ng Hebrews 6.1.2. Nagturo po ko doon yung pag binasa ng Hebrews 6.1.2. Meron pong 6 na foundational principles ng Christianity roon. Itinuro ko po yun. Praise God, katapos ko na yung 6. Dahil po, ayoko umarap yung mga leader ko sa church kay Lord one day na hindi nila alam yun. Lord, hindi po itinuro ni Pastor Bob sa amin to. Sabi ko sa mga tao, itinuro ko sa inyo. Andun yung foundational principle. Dapat po alam natin lahat ng mga Kristyano yun. Tama? Kasi po pananagutan mo kayo kay Lord. Tama po ba? At kaya nga po dapat a church leader is proper communication and collaboration. Dapat meron tayong proper communication and collaboration to manage the church. Amen? Dahil tayo management. Na sumaniwala po kasi hindi. Kahit 8 hours po kung magsalita nito, hindi ako bababa 8 hours. Hindi po magiging leader isang leader sa 8 hours. Tama? Ibig sa inyo, nagna-notes. I doubt kung babasahin niyo pag-uwi niyo. Tama? Very practical po akong pastor. Narinig niyo po ba? Narinig niyo ba? So, kahit po magsalita ako ng from 8 in the morning hanggang 5, walang babaan, kain lang tayo, o coffee lang tayo, hindi po kayo magiging proper leader na simbahan. Ang kailangan po, application. Tama? Application po sa lahat ng maririnig ninyo, sa lahat ng natututunan ninyo. So, pag sinabing church management, na po, as a church leader, together with my leaders in the church, together with all of you, with Pastor Lito, we have this system and strategy na ginawa namin sa church. Naglagay po ako ng sistema. Tanungin ko po kayo, kung ito po yung simbahan natin, ito yung airport, Abu Dhabi International Airport. Gano'n po, Pilipinas na lang muna, sa Pilipinas tayo, okay? Sa Pilipinas Airport, imagine niyo, bakit po ang daming bumababa, ang daming umaalis, ang daming tao, pero maayos? Ano yung meron? Sistema. So dahil ako yung manager ng church, ako yung nagmamanage, I put a system in the church. So ito po, hindi ko iniisip na gagawin niyo. Pero po, sinishare ko sa inyo yung ginawa ko. Para po maintindihan ninyo, tama? So kaya po, lumago yung simbahan, bago po ginawa to, attending ng church, 60. Walang branch. Ulitin ko ulit, 60. Walang branch. Nung ginawa namin to, in-implement ko sa simbahan, nagkaroon kami ng 5 churches, at more than 200 kami nga yung alay ko, more than 200 na yun. Pag-unahin yung pastor ko ron eh. Tama? Bakit? Anong nangyari? Kasi nilagyan po namin ng sistema. Sabi mo nga, sistema. Sistema. Ang isang simbahan po, wala sistema, akala mo lang hindi magulo. Pero magulo po yan. Hindi niya sabi kayo, ha? Tama? Magulo po ang isang samahan na walang sistema. Ano, pastor, pero naman Diyos eh. Oo, nandiyan ang Diyos. Nandiyan ang Diyos. Ay, nandiyan mo po Holy Spirit. Nandiyan ang Holy Spirit. Pero again, paano natin manage yung church? Tayo mga leader. Amen? Amen po ba? So yung management po importante. Naglagay po ako ng sistema. Ito po yung share ko sa inyo. Mabilisan na po ito. Unang-una ko pong ginawa is naglagay po kami ng proseso. Sabi niyo nga proseso. So hindi ko po sasabihin na sundin nyo to. Pero ito po yung ginawa namin. Okay? So muna, nagkaroon kami ng intentional discipleship. Kung matatandaan nyo, si Jesus, bago siya, sabi ko sa inyo, na inilalagay ko yung sarili ko sa Biblia. Si Jesus po, paglabas niya ng bahay ni Mary at Joseph, ano na niya ginawa? For 30 years, nandun siya sa loob ng bahay, tama? Nung lumabas siya, mag-start siya ministry, nagpabaptize siya kay John the Baptist. Tama po ba? Sa Four Gospels, sa kasulat yan. Pagkatapos nun, yung Holy Spirit dumapo sa kanyang balikat, inilid siya sa wilderness. Tinry siya ng demonyo 3 times, but by the word of God, hindi nanalo ang demonyo. Tama po? So after nun, ano ginawa niya? Any guess? Ano ba? Naghanap ng mga disciple. Hindi po po disciple ang tawag sa kanila. Tawag doon team. Sabi nyo nga team. Kayo yung team. Tama? So, dahil may John 3:16, from God so loved the world, that He gave His only begotten. So, alam ni Jesus na pagbaba niya rito sa lupa, meron siyang vision. Sabi nyo nga vision. And that is to save mankind. He was born to die. Tama ba? Mamamatay siya sa cross to save mankind. Now, kung gano'n ang purpose ko, kaya ako baba sa lupa, pagbaba ko at nanalo ko sa demonyo, anong gagawin ko? Pupunta ako sa mga Bible school. Maghahanap ako ng mga tao dyan na matatalino at gagawin kong disciple. Tama? Pero hindi yung ginawa niya. Naglakad siya sa tabi ng corniche.
Are you there? Nakita ko po lahat yun. Naglakad siya sa tabi ng corniche at doon siya kumuha ng kanyang team. Sabi nyo nga, team. We are supposed to be the team. Okay. Now, nung kinuha niya yung 12 disciple na pinili niya, ano po? Kinuha niya, tama? So, ano yung ginawa niya sa mga to? Yung kanyang DNA, ipinasa niya sa kanila. Tandaan nyo, yung mga disciple na yun, mga mangingisda, yung magnanakaw pa ron, yung mga nag-aaral sila hindi eh. Tama? Pero sa Book of Acts na yung ginamit ni Lord to start the ministry. Amen. Ano yung meaning? Ano yung ba ko? So, ilang taon niyang tinrain yung mga yun? 3.5 years. More than 3 years, tama? So, pinasahan niya ng DNA sila. So, nung pinasahan niya ng DNA, unti-unti, di-disciple niya sila. Nagme-ministry siya sa maraming tao, sa multitude of people, yung 12 na sa likod niya. Pagkatapos siya mag-ministry, pupunta sila sa lugar, uupo, papasahan niya ng DNA. Ganun ang ginawa niya. So, ganun ang ginawa ko sa church. Tama? Pinasahan ko ng DNA, pinapakita sa akin ni Lord, yung nakikita ko sa Bible, yung mga leader ko sa church. Binildapan ko sila sa utak nila na ganito ang gagawin natin. Unti-unti, hindi po madali yun. Kasi transition ang tawag doon. Ang isang kotse po, kapag nag-U-turn sa traffic light, madali lang, it will take seconds lang, tama? So yung mga driver dito. Pero ang isang barko, pag nag-U-turn, gano'ng katagal? Matagal yun. Yun ang transition na unti-unti kong ginawa sa church. Kaya lumago kami. Hindi mo bibiglain. Dahan. Tama? Tingnan nyo. Si Jesus nga, 3 taon, itinry, o di-disciple, yung mga disciple, tama? May nagudas pa. Tama? So, as a leader ng church, kung hindi ko i-train yung mga tao ko, ilang hudas ang lalabas dyan? Amen? Say amen! Diba? Come on, everybody. Hindi lahat ng tao pantay-pantay ang level ng pananampalataya. Tama? Meron po nagrebelde sa akin, leader ko na. Bakit nagrebelde? Umalis ng church. Bakit? Sabi ko sa kanya, anak, kailangan magpa-function sa leader. Nakukulitan. Nagalit, umalis. Kasi ang gusto niya lang, posisyon. Nasa posisyon ka, gawin mo mag-function ka. Hindi na pwede na andyan ka lang na wala kang ginagawa. Inaasahan kita, kaya nga na andyan. Halos pag magkikita kami, halos pag may meeting siya, dididinan ko, umalis, nagrebelde. Sino kayo masisisi? Ako ba may kasalanan o siya? Hindi lahat ng oras na may kasalanan yung tumatayo rito. Si Jesus nga eh. So sino may kasalanan? Si Jesus? Kaya nag-Judas si Judas? Tama? Jesus na yun? Amen? So kung hindi mo i-train yung mga leaders mo, ilang Judas ang lalabas yan? Practicality, tama? So nagkaroon ko na intentional. Pag sinabi intentional, talagang bubusan mo ng panahon. Tututukan mo yung mga tao. Tama? Intentional. And then, naglagay po ako ng vision. Ano yung vision? Pakibasa? So, yan ang vision namin. Sino sa inyo nagtatrabaho sa mga company dito na alam mo yung vision nyo? Wala. Meron isa. Praise the Lord. Ang mga company natin, may vision yan. Tama mo ba? Pero hindi sinishare sa atin. Top management lang. Which is mali. Kaya po kami yung vision na yan, isineshare namin. Pag first timer ka, the following week, pag bumalik ka, alam mo na yan. Sigurado yan. Kinausap na namin yung mga leader. Kakausapin ng mga leader, eto yung vision natin. At kaya ka na dito because we want you. At darating ka doon sa tinatawag na gagawin ka namin disciple. Tama? Iba po ang leader at iba ang effective leader. So, kapag na-disciple mo mga tao, nagiging effective sila. And discipleship comes from the root word discipline. Kapag din-disciple mo ang tao, kasama ang disiplina. Tama? Kailangan yun sa church, yung disiplina. Amen? Then, naglagay po kami na, ito yung aming verse. Ito yung tinatawag na Greatest Commission. Tama? Ang sabi diyan, therefore go and make disciple. So, laman ang utak ng mga tao sa church yan. Kaya po lumago kami. Lagi mong idinidiin sa kanila yan. Hindi po pwede leader ka ng church. Nakaupo ka lang dyan. Come on, hindi po pwede yun. Napakaraming mga unbelievers sa labas. Tama mo ba? Hindi mo pwede na may ka-flatmate ka. Sabihin sa'yo, oy, saan ka pupunta? Sisimba ako. Bakit? Nakagin mo.
ba ako? Bakit? Di ba? Amen. Are you with me? So that's the purpose. Bakit may tinawag na leader? Because there is something na ipufulfill natin. Greatest Commission. Dalawa lang po greatest sa Bible. Greatest Commandment, Greatest Commission. Tama? As a leader ng church, yan ang focus natin. Tandaan niyo po, kung music team ka, tumutugtog ka dyan, instrumentalist ka, kumakanta ka, nasa ushering ministry ka, prayer ministry ka, tandaan niyo po palagi, hindi po yun God's ministry. Yun po is church ministry. Nang walang ba ni Jesus, meron na? Wala! So ano ang God's ministry? You're doing God's ministry if you know how to share and to invite people in the church. So kung active na active kang drummer, active na active kang singer dito, ang galing mo, pero wala kang nadadalang soul sa church, you're not doing God's ministry. You're just doing church ministry. And meron tayong greatest commission. Tama? Alam niyo po, ang isang tinanggal ko, bago ko natutunan yung vision na to, ano yung ginawa ko? Tinanggal ko yung evangelism team. Kasi dati meron akong evangelism team. Ilan sila? 8. So sino kasama ko mag-win? Sila lang. Eh si Senta yung attendee, gagawin 52. So, evangelism team, nakapag-invite ba kayo? Eh, busy po kami. Yung 52, hindi ko tinatanong, kasi lang sila evangelism team. Eh, wala naman nakalagay dito ang evangelism team, go! Eh, lahat tayo yan eh! Kung tinanggap mo si Lord, the time na tinanggap mo si Lord, come on, listen to me. The time na nag-expect ka, o tinanggap mo si Lord, sabi mo, Lord, I'm sorry sa lahat ng kasalanan to. I accept you as my God and my Savior. Then, your calling start. Kasi po ang nangyayari sa church, we come to the church because we want to get something from the church. We want to get something from God. Burahin niyo sa isip niyo yun. We are in the church because we want to serve God. At kapag yun ang ginawa mo, Matthew 6:33, si Lord ang bahala sa'yo. Kaya nga, when you take care of God's business, then God will take care of your business. Amen. Amen? Yan po yung mga natutunan ko, kaya ang bilis ko naging pastor, 5 taon, nakita niyo? Drummer po ako nang dumating ako sa church. Dati po ako tumutugtog si Shaggy's Magallanes, sekular na banda. At nang pumasok ako sa church, gusto ko na tumugtog. Hindi ko alam na develop ako ng develop, nakilala ko si Lord. Dahil iniwanan ko yan. Sabi ko, hindi ako mananatili dyan. Kasi hindi yan ang calling ko. So imagine mo, kung buong church ganun ang thinking. Tama? So sino mag-i-imply nun? Kayo, kasi kayo ang leader ng church. Huwag niyo pong halaan ang mga tao sa church na kupo lang at attendee lang ng church and asking something from God. No. You are here in the church because you want to serve God. That's it. At tinawag ka ni Lord for that purpose. Amen? Are you listening? Tinawag ka ni Lord for that purpose. Hindi tinawag ni Lord para lang mag-operate niyan. Church ministry yan. Ngayon, kung yan ang gusto mong gawin, meron kang mga dinidisciple na tao at the same time. Alam niyo po yung music team ko, may kita niyo ang dami yun. Lahat ng mga cell group leader yun. Pagbaba nila ng stage, lahat ng may mga cell group. Bible study, kumbaga. Pinalitan namin ng cell group yun, hindi na Bible study. Alam niyo kung bakit? Kasi kung ako invite niyo, unbeliever ako, sabihin ni Norman, Bob, meron kami Bible study. Eh, manginginom ako, babaero ako. Anong pupunta dyan? May Bible na, may study pa. Nakakatakot puntahan yan. Baka mag-live ako dyan, tama? So, isa yun sa mga discarding ginawa namin, pinalitan namin ng cell group. Cell group means small group of people. Biblical yun. Tama? So ngayon, ano ginawa namin ulit? Naglagay po kami ng vision. Goal. Ang goal namin, pakibasa nga, 1, 2, 3, go. So sino mga leader dito? Sino mga believer? Nasa mind. So lahat kayo, gagawin namin leader. Hindi lang leader. Leader ka ng mga leaders. Imagine mo, naglilid ka ng mga taong leader. Ganyan po ang ginawa namin. Kaya ang bilis ng paglago ng simbahan. Itinanim namin yan sa puso nila, isa-isa. For the last 2 years, ginawa namin yan. Slowly, transition. Slowly. Itinanim po sa puso ng mga tao. So, every believer, so lahat ng believer, may leader of leaders. Biblical yan. And teaching them to obey everything I have commanded you, and surely, and with you always, very end of the age. So, lahat ng tao sa church, dapat tinuturuan natin mag-obey sa lahat ng mga natutununan natin kay Lord sa Biblia. Trabaho mo yun kasi leader ka. Ngayon, kung nag-lead ka ng church, eh sabi mo leader ka, ginagawa mo na magbilang ng finance, hindi ka leader. Amen. Kung
sinasabi mong elder ka, deacon ka ng church, pero wala kang nadadalang kaluluwa sa church, I'm so sorry, hindi ka leader ng church. Because you're not doing God's ministry. Ang ginagawa mo lang, ano pangalan ng church? CGPMI Ministry. Yun lang ang ginagawa mo. Amen. Amen po ba? Amen. Alam niyo ba yung pastor ko sa Alay, welder lang yun dito sa Kusapa? Ang liit lang nun. Welder lang. Tingnan mo, nagpag-unahan sa akin sa bilang doon. Na-disciple ko eh. Tama? Amen po? So, ganun po gagawin natin. Tama po ba? Now, tingnan niyo po ito. Makinig po kami mabuti. Meron po dalawang church. Ito po bago tayo magpunta sa building blocks. Tingnan niyo muna ginawa namin. Meron po maintenance church. Sabi niyo maintenance church. Now, ang maintenance church po, si Pastor Lito nagpipreach. Tama? Tama po ba? Pagkatapos po, meron umaaten. Ang tanong, involved ba yung umaaten? Involved. Kasi po baka hindi. Problema malaki yun. So si Pastor nag-teach. Tama ba? Nag-teach siya, pero listener lang sila, hindi naman doer. Amen. Pagkatapos si Pastor nag-lecture. Meron nag-notes, di ba? Nag-notes. Pero po information lang, walang life transformation. Dahil si Pastor nagsisermon. Pero on fire ba yung mga tao nakikinig? O malamig pa sa yellow? Tama? So yan po nakita ko, maintenance church po tawag dyan, dati ganyan kami. Mine-maintain ko lang yung church. Kaya kung hindi pa sa maraming taon, wala na dadagdag. Pastor, ilan ang church yung member nyo? 30 na. Uy, 30 na. Nakalipas 2 taon, ilan na kayo? 35. At least, may nadagdag na 5. Sa loob ng 2 taon, tama? Hindi po gano'n. Yan po yung maintenance church. Ngayon, kung pupunta tayo doon sa tinatawag na church growth, magsiship tayo. Magkakaroon ng transition yan. So, may transition. Ito ngayon, growing church na yan. Pag sinabing growing church, ano gagawin namin? Sa growing church, si pastor nagpipreach din naman. Nagtiteach din naman. Nagle-lecture din naman. Nagsasermon din naman eh. Ganun din ginagawa ko eh. Pero kung mayroong mga bagay na kulang, yung intentional discipleship na tinatawag natin. Kung paano mo i-disciple yung mga umati ng church, kung dati lang nakaupo lang to, taong to, kailangan to magamit ni Lord one day. Kailangan to maging Bible study leader one day. Kasi hindi na mo magamit ng Bible study. Kasi kung Bible study tayo, ako lang magsasalita. Kasi nga study eh. Kayo pag cell group po, lahat kayo magsasalita. Interaction yun. Tama? Ang Bible study nyo ba may pagkain? Yeah. Oh, kailangan meron. Kasi kung ang Bible study walang pagkain, demonic. So, intentional discipleship, ang una. Pagkatapos pangalawa, effective training strategy. Wow! Ito po yung wala dito. Kaya po hindi ako nag-i-invest ng pera ng church kapag walang training. Training po, ini-invest namin yan. Meron kami mga training na umiikot yan yearly. Nag-iipon kami ng mga tao, then papasok namin sa training lahat yan. This coming July 5, 6, 7, meron po kami training. Diba? May encounter kami pagkatapos yung po is 40 weeks bago matapos. Pag-graduate ng mga yun, meron din sila sariling cell group nila. Okay, so ano ba? Nangyari? Meron pong penetrating cell. Tingnan nyo. Anong araw po inyong cell group? Ang inyong church? Saturday. Anong oras po? 7:30. Okay, saan ginagawa? Sa kabilang hall. Okay, kita nyo ha? Every Saturday, 7:30, once a week, open ang church. Tama? Open ang church. Tama po ba? So kami po, may cell group. Halimbawa, ito yung church namin. Okay? So may cell group sa Calabria, may cell group sa Tourist Club, may cell group. Marami pong cell group sa paligid. Kasi po, ang cell group, ang entrance door ng church. Supposed to be. Amen? Entrance door. Pag sinabing entrance door, isang araw lang bukas ang church nyo, Sabado, 7:30, pero ang cell group bukas araw-araw. Different days po yun, different timings. So bakit naging entrance door? Kasi po, ang cell group po, ang effective evangelism campaign. Doon dumadami ang tao through cell group. Amen? So ano ba cell group ng lamesa to? Cell group sila. Next week, may dalawang mga kaluluwa yan, dumaring wala.
So, ibinalik namin yung tinatawag na culture of invitation sa church. Culture of invitation. Ang mga tao nag-i-invite, hindi maaring hindi. Tama? Bakit? Kasi kung si Norman na cell leader nitong cell group na to, di ba? Cell group na to, si Norman na cell leader, hindi siya papayag na walang invite yung mga tao niya. Kasi kung maraming invite yung iba cell group, yun pwedeng wala tayo. Magdadala tayo ng mga invitation natin. Are you getting my point? Fulfilling the Great Commission, meron na tinatawag na sistema. Kasi pag sinabi ni Pastor Lito, oy, kailangan tayo mag-win, ha? Nakasundan si Pastor Bob, bakit din mo sinabi niya? Mag-win tayo, mag-evangelism tayo. Pastor, kailan? Bukas, simulan natin yan. Paano? Basta mag-win kayo. It's not work like that. Kailangan tinatawag na effective training strategy. Kasi po, maraming training, pero hindi effective. Tama? Tawagin niyo ako dito, magte-train ako sa inyo. Sa pasubag, mga 1 linggo ka mag-train sa kanila. O sige, 1 linggo. Araw-araw, dito ako, 1 linggo tayo. Pagkatapos sa 1 linggo, ano ginawa niyo? Wala. Wala is. Tama? So, wala rin. Application is a must. Kahit mag-record kayo mag-record sa notebook nyo, kung hindi kayo a-apply, wala yan. Tama? O, so ano ba? Ano ba ginawa natin? O, tingnan nyo. Ito yung cell group. Okay? Yan yung simbahan ng church nyo. Okay? So, yung cell group namin, okay? Yung cell group na yun, andito lang sa isang department. Hindi ba ba? Music team ako. Oh, yeah, sama ka sa cell group. Brother naman, nasa music team ka, sama ka sa cell group. Ay, hindi pwede kasi nasa music team ka mo eh. Hindi po gano'n na cell group na ginawa namin. Hindi po gano'n. Tingnan yung ginawa namin. Yan po ang church. Lahat ng tao pasok sa cell group. Hindi wala. Kapag may walk-in sa church, pinag-aagawa ng mga leader yan. Uy, siya nag-invite sa'yo. Ay, wala po, walk-in na ako. Sasama ka sa cell group namin. Dito ka. Ako niya? Kasi lahat ng attendee na sa cell group, o ngayon, ang tanong, bakit? Sabihin nyo sa akin, bakit? Buti na lang, nagtanong kayo. No? Yung lahat ng mga cell leader dyan, mga leaders ko sa church, ako mismo. So, kung nakikita kami weekly, alam ko yung nangyayari sa buong church. Kasi sila mismo, hinaharap ko weekly. Oh, Brother Randy, kamusta yung cell group mo? Ano nangyayari? Pastor, sa po, may sakit yung nanay eh. Oh, kita niya, more than 200 yun. May sakit ang nanay. Paano namin natulungan? Kasi may cell leader ako, alam ko yun eh. Kasi kung walang sistema, mamamatay na yung nanay nun, hindi mo alam. At sasabihin, walang kwenta-kwenta yung church na yan. Nanay ko nagkasakit, hindi mo lang ako natulungan. Amen. So, paano mo makukontrol yung dami ng tao sa church kung wala kang sistema? So, lahat ng mga cell leader, under my jurisdiction yan. Lahat ng ministry, sila ang mahawak. Siya ang head ng technical team ko. Si Brother Randy. So, kung may problema ang technical team, alam ko yun kasi nakikita ko siya weekly. Tama po ba? Siya, isa sa mga deacon ko yan. On the way yan, on the training na sila. Hawak na ng cell group niya. May cell group na ba na? Meron na po. Meron na ba? Ilan hawak mo? 7. Oh, kita niyo? Cell group leader. Lahat ng kumakanta nito, cell group leader. Nag-ooperate ng laptop, cell group leader yan. Kasi nga, every believer must be a leader of leaders. Amen. So, bakit magiging leader ka ng leader? Kasi si Norman, itong 5 to, itong 4 na to, nagkaroon na ng cell group nila. So, leader na siya ng mga leaders. At yung mga inahawakan nila, magiging leader din ng mga leaders. Kaya yung growth, mabilis. Kaya nga, growing church. Kasi mag-moving ka talaga ng soul. Kasi yun ang vision ng church. Go therefore and make disciples. Tama? Alam niyo po, this July 5, 6, 7, sa Rotana kami, meron po kami encounters, wala naman ng another version. 2 Chronicles na kami. So from Genesis, ginamit namin Book of the Bible. 2 Chronicles na. Ang alin, 1 Chronicles. Ay ba yan? So may batch na naman kami. Nakaipon na naman kami ng kaluluwa. Nasa 50 na sila. O, kita niya? Paano mangyayari gano'n? Ngayon, papasok ng proseso yun. Magdadala sila ng training. Okay? So, lahat ito po yung growing church. O, lahat ng tao nasa cell. So, ano yung meron dyan? O, meron intentional discipleship, meron effective equipping, meron penetrating cells, effective evangelism campaign. Ito pong penetrating cells, yung cell group na yun, nanganganak pa ng cell group. Tama? Nanganganak pa ng cell group yun. Dumadami yung cell group nila.
Nag-build ng mga leaders doon. So ngayon po, ginagawa namin, hindi na paramihan. Ilang leader ang tatayo dyan sa cell group mo? Brother Andy, pag kami ng meeting, ilang leader ang tumatayo na dyan? Ilang leader ang may hawak na cell group dyan? Nakita niyo po? Ang tawag doon, sistema. Kasi pag walang sistema, magulo. Amen? Amen po? Yun po yung ginawa natin. Now, ang sabi ko rito, enemy of transition is change. O, ngayon, yung open cell namin, pag sinawag na open cell, babae at lalaki magkasama pa. Kasi pinaghiwalay namin, lalaki, babae. Bakit po? Kasi po pag pinagsama mo babae at lalaki, doon po nagsisimula yung MU. Ano yung MU? Ha? Hindi po. Ano yung MU? Ha? Hindi po. Basta buong nga yan. Kaya kami may lalaki, babae. Ngayon pag open cell, okay pa yan kasi open cell pa. Pag sinaran mo na yung cell mo, yung lalaki, hiwalay mo na yan. So kung si Norman na nakawin yung babae, depende sa kanya kung hindi niya pinibigay. Tama? Okay. So, ang focus po nito kay Jesus, starting your new life with Christ. No po, focus on growth. Lalaki yan, kailangan mag-grow sila. Focus on winning souls. Focus on selection. Selection means, sino yung mga tao rito na may potential na lumabas na? Kasi po maraming nauna na nahuli na una. Tama po ba? Meron ang tagal na sa church, hanggang ngayon, hindi lumalabas sa potential. Meron namang bago pa lang lumabas na agad. Kaya yung selection nandun na. Sino yung po-promote natin dito? Tama? Now, yung change close cell na yan, inspiration na pinag-usapan dyan, evaluation na, goal setting na, problem solving na. Ayan na. So yung mga taong dati lang umating ng church ngayon, nagagamit na nila. Tumatatag na sila. Amen? Are you there? So ang tawag po dyan, process. Dumadaan po yung lahat ng tao sa process. Kasi po, kapag walang process, hindi po kayo makakarating sa destiny ng God na inihanda niya para sa'yo. Kailangan lahat tayo dumaan sa process. Sabi niyo ka process? So next, ito po yung aming tinatawag na format. Okay? So ako po, meron ng 12 lalaki. Tapos yung 12 lalaki, meron din tigla 12. Yan yung close cell. Ngayon, lalaki lang yan. Yung babae, si Pastor Grace. So, nung nag-vision po kami, yung asawa ko, hindi na ako inaaway. Kasi dati po, ako lang ang busy, asawa ko tiguluto lang sa bahay. Eh ngayon, dahil babae, lalaki, siya umahawag na lahat ng babae. Hindi busy kami parehas. Ang ganda, di ba? Hindi yung galing ka sa isip pag uwi mo, saka yung magalit? Nag-evangelism kami. Ba't anong oras na? Una na. Eh ngayon, busy rin siya, kaya wala kami away, tama? Lahat ng babae kanya. Tama po? So yung po yung setup, tignan nyo, ilang tao na yan? Eh dito lang, 144 na yan eh. Tama? Kaya nasa more than 200 pa lang kami. Kasi po, hindi pa namin nabubuo yan. Yung babae at lalaki. Kasi 288 na agad yun kapag nabuo. Tama? So, yung mga leader ngayon, ito ngayon, is leader na. Pag ang isa rito, nagtayo ng sariling cell group, yung goal ng church nangyari na sa kanya, leader na siya ng mga leaders. Tama? So, halimbawa, ito si Andy. Ito yung cell group niya. Yung tatlo dito, nagtayo na cell group. So, network niya na yan. Ito ngayon, yung mga tao dito cell group leader na, yung goal ng church nangyari na sa kanya. Leader na siya ng mga leaders. Yun ang goal ng church. So, lahat yan, magiging leader of mga leaders one day. Lahat ng nauwin mo, magiging leader of leaders one day. Why? Kasi yun ang goal ng church. Amen? Nakunin mo siya sabi ko? Yung po yung sistema. Kaya pinakwento sa yung sistema kasi po, bago tayo pumunta sa building blocks, bibilisan ko na po. Okay? So, ito po yung ladder of success. Ito po yung strategy. Na ano yung win? Mag-win ka is helping someone to find their way back to God. Now, na-win mo siya, nadala mo sa church, finding their way back to God. Ang consolidation po is helping someone to start up the new life in Christ. Kapag po nadala ko ito sa church, si Norman, halimbawa, nadala ko, automatic yan, papasok yan sa consolidation. Alam na sa leader yung gagawin niya dyan. Hindi ko na problema yan. Basta ako magtuturo lang dito, alam na nila gagawin nila dyan. Dahil bago yan, bago itong 5 to, dadaan sila sa consolidation process. Ilang linggo yun? 10 linggo. May pag-aaralan sila. At kapag nag-graduate sila, tatawagin sila sa church, may certificate. Welcome to LRC family. Kasi po nangyayari sa atin, Sabado ngayon, meron tayong book dyan, nagsusulat ng pangalan, nandun yung number, tama? Kaya ginawa natin, tama? Bakit? Kasi VIP first timer. Ang tanong, pagkatapos ng service, ano ginawa niyo?
Sabi po, hindi. Pag pumasok na sa net, hindi na ipakawalan yan. Ang church is net. Nakapasok na eh, ba't mo pakawalan? So, meron pong tao doon sa cell group na magpapalaw sa kanya. Halimbawa po, siya nag-invite. So, siya na bahala roon. Eh, busy ako, pastor, yung time niya, ganung araw eh. Magkano po sa cell group mo kung sino mag-share sa kanya. Consolidation po, 10 lesson yun, 10 weeks. So, kung nagating siya ngayong Sabado, itong week na to, kukontakin kita. Kailangan malaman mo yung first lesson. And I will make sure na next Saturday, darating ka. Amen? Alam mo yung sistema? Yun ang sistema. Amen? So, pasok na sila doon sa consolidation. 10 weeks, wellness and certificate. Then, helping someone to put their life back in order to the original plan of God. So, ngayon dito po, dito na papasok yung training. Okay, ngayon may 50 na kami, katao. Tama mo ba? So, yung taong yan, papasok na sila doon sa discipleship training. For direction. Pagkatapos mo ng training, isa-send na siya. Pag sinabing send is helping someone to be engaged in Jesus' mission. So lahat mo ng tao sa church, engaged sa Jesus' mission. Hindi ba pwedeng 10 tao ka na dyan, hanggang ngayon, nakaupo ka lang dyan. Hindi mo gano'n ang leadership. Amen? Sistema ang kailangan po natin sa simbahan. So nga, ano po yung ginawa namin? Yan po yung PEPSOL. Yan po yung training namin. Pre-encounter, encounter, post-encounter, Soul 1 is School of Leaders 1, 2, 3. So 40 weeks po yan after na encounter. So ano yung pinag-aaralan yan sa PEPSOL? Inisa-isa ko po para sa inyo. Yan po yung pinag-aaralan. Post-encounter, lahat po yan is basic Christianity. Pagdating po sa School of Leaders 1, lahat po yan doktrina. Pagdating po dito sa School of Leaders 2, how to open a cell group. Tuturuan ka dito, paano ka mag-o-open ang sarili mong cell group. And then, pagdating mo sa Leaders 3, how to be an effective cell leader. So, bago pa namin pakawalan, lahat ng training na yan, dinaanan mo na. So, pag graduate mo ng tao dyan, matured na Christian na siya. Kahit na pagalitan mo yan, hindi aalis yan kasi matured na. Tama? Amen po ba? So, lahat po na nagtatrabaho dyan, mga leader ko na. Nagsakripisyo ako ng 3 beses dyan, pero 3 session, 3 trainings, 3 batch. After nun, i-delegate ko na sa mga tao. Isa yun sa pag-uusapan natin, yung delegation. So, you can delegate because people are trained. You cannot delegate something to someone and didn't train. Tama? Amen. So, delegation right now is gumagana ng maayos sa church. Ako po ang ginagawa ko na magturo. Wala akong ginagawa sa paligid ng church because lahat sila delegated din. At kapag nakita-kita kami ng Huwebes ng gabi, Pastor Bob, may problema po tayo sa technical. Ano yung problema? Kamusta yung finance? Kamusta yun? So lahat sila, mga leaders ko, lahat na kumahawak ng ministry, leader ko. Kaya kontrolado ko ang galaw ng simbahan. Amen. Nakita niyo po ba yun? So ganun niyo po i-manage yung simbahan, supposed to be. At hindi po madali yun. Slowly. Po. So ngayon, pag natapos mo yan, ang tawag dyan is discipleship is foundation of leadership. Ito na yung leadership na tinatawag. Andito na tayo kukuha ng mga leader. Alam niyo po ba pag ako nag-ordain ng mga leader, hindi ako pumipili. Ako pumipili, mga leader ko. Brother Andy, ilan po promote natin sa group mo? Pasok ng 2 to. Bakit? Anong meron dyan? Hindi ako. Sila. Mali ko roon. Cell group nila yan. Tama? Amen. So sila mag-recommend sa akin. Pakita mo sa akin ang ginagawa niya. Anong meron dyan sa tao niya? Okay? So ganun po ginagawa namin. Hindi po ako nagpo-promote. Kaya yung mga tao dapat walang galit sa akin kasi nag-promote yung tao niya. Hindi ako, yung leader niya. Amen? Now, eto na po tayo, dito tayo mag-uusapan. Eto na po yung building blocks. Na po, bilisan ko na. Naintindihan niyo po ba yung mga sinasabi ko? Amen? So ngayon, ito na po yung building blocks. Ang una-una po natin gagawin, titignan sa mga tao is character. Importante po ang character. Tama? Hindi lang yan malakas mag-tights. Kailangan may tamang character yan. At ang character po, nabibuild up yan. Tama? Natuturuan tayo sa tamang character supposed to be. Yan po yung cornerstone that will impact all of the other foundation stones. Kung ang mga leader po natin may tamang character, hindi po Christian life, kundi Christ-like. Kasi marami Christian-like eh. Hindi, Christ-like tayo. Yun po yung ating foundation. Tama ba? So, as a pastor and the leader of the church, focus lang po tayo sa mga leaders ko.
Pag sa competence na ako pumokus, no po, para lang ako naghihintay ng malaking disaster sa church. Kasi competence to eh. Magaling to, pastor, pwede na to. No. Build the character of that person. Kaya minsan pa may darating eh, pastor, may guitarist po to, na-invite ko. Magaling pong guitarist to sa Pilipinas po, ginagamit na ni Lord to eh, malaki po yung church nila. O, pagdating dito, dadaan ang proseso. Hindi mo pwede magaling ka na, patutugtugin na. Lahat po nang nasa ministry namin, dumaan ang proseso. Graduate lahat ng training yan. Unless matapos mo yung proseso, then pwede kayo sumampa. Ngayon, doon mo makikita kung yung tao, performance na o worshiper talaga. Kasi marami performance lang talaga. Ganun ako nung dati, nung bago po sa church, gusto ko lang tumutog. Tama? May hindi ko na unawa yung ginagawa. Tama po? So, character po yung una. Building block siya. Number 2, confidence. Diyan pa lang mapasok yung confidence. Kapag yung character niya, tama na. Hindi na titingin sa galing. Character mo na yung build up natin. Anyway, yan po yung mga building blocks sa leadership. And then the next one, calling. Ano to? Dapat maintindihan ng leader natin na may calling siya. Ipapaunawa mo sa leader mo na may calling ka. Hindi ka na andito sa leadership na to at wala kang gagawin. May calling ka, may gagawin ka, and you should act as a leader. Tandaan niyo po, if you don't act as a leader now, you cannot be a leader of tomorrow. Amen? So, kung sinabi ng leader ng church, you must act as a leader now. Otherwise, you cannot be called a leader of tomorrow. Tama? Kailan ka mag-act as a leader? Kailan? Leader ka na ngayon. So, yung calling, dapat alam natin yan. And then, the next one is chemistry. And chemistry po is unity. United. Kailangan tayo lahat united. Kailangan po yung chemistry natin isa. Kailangan yung ginagawa natin isa ang focus natin. Tama? Yan po yung mga building blocks ng leadership. Chemistry means iisa lang ang tibok ng puso natin. Iisa lang ang galawan natin sa leaders. At kaya nga pag may meeting, kaya tayo mag-meeting, kung meron mga taong hindi sigurado sa ginagawa natin, pag-usapan natin dito, hindi paglabas. Para po mapag-usapan ng leadership. The next is commitment. Ito napakalaga nito. Pag sinabi mong commitment, ito mong bagay na commitment, ito mong salita, sabihin nyo nga commitment. Commitment. Ang commitment mo is something na napakahirap gawin kapag nag-leader ka na. Kasi po, mayroon ka ng committed time para sa ministry. Hindi mo pwedeng idahilan na busy ka. Ang busy po is B-U-S-Y. Ano ang ibig sabihin na? Ano ang ibig sabihin ng busy? B-U-S-Y. Being in Satan's yoke. Okay yun? Being in busy. Being under Satan's yoke. Kasi may mga leader kasi na lagi na busy. Alam nyo, ang mga leadership ko po ganito, pupunta sa akin, kasi Bob, bitawan ko muna yung ministry ko. Pastor, bitawan ko muna, bakit? Kasi po marami kami ginagawa ngayon eh. Ipapasa ko muna po, okay lang po ba? Oo, okay lang. Mas maganda yun, kaysa yung wala kang ginagawa. Kasi busy ka. So, yung cell group mo, pahawakan ko muna doon sa pinagkakatiwalaan mo sa loob ng cell group mo, tama? Ipapasa ko muna doon, kasi busy ka. Mga gano'ng tagal yung busy ka, huwag mo tagalan, mga 3 taon yan, ha? Amen? So, dumating yung nanay na, anak yung asawa, busy sila, okay, sige, release kita. Pasa natin sa group mo sila. So, ganun po yung ginagawa natin. Kasi po yung commitment, doon mo makikita. Hindi, ibig sabihin na, committed ako committed eh. Kahit na busy ako gagawin ko yan, hindi po madali yun. Kung meron kang busy personal sa buhay mo, bitawan mo muna yung ministry para hindi maasa yung leadership ng church sa'yo. Yun yung commitment. Mas gusto ko yun. Kesa yung inipilit mo yung sarili mo hanggang sa nagkaloko-loko na kayo mag-isama. Tama? The next, creativity. Ang creativity po, ang tawag ko dito in other words is discardability. Sabi nyo ba discardability? Yun ang ginawa ko sa church. Dumiskarte ako. So kung ito sa group ko, may problema dito, o kulang sa problema, o meron kami gagawin, ako ang didiskarte dyan. Discarte natin dyan. Ang tawag ko rin creativity. Tama? Bakit? Kasi meron tayong goal, meron tayong vision. Yung laman ng vision ng church, nasa cell group. So ano gagawin natin right now? Malayo yung lugar, paano tayo pupunta roon, wala tayong sasakyan. O di, kung parang tayo, mag-renta tayo ng taxi, 4 lang naman tayo. Creativity. Tama? O paano kung pupunta ng pastor, malayo? At saka, wala akong pera dito, pastor eh. Kailangan ko. Lumapit ka, creativity yun. Yung cell group yung pagtulungan nyo.
Kagaya ngayon, meron po kami encounter, may bayad po yun, walang libre training, tama? Tama. 40 weeks sa training yun. Alam niyo po ba? By the way, bago po tayo matapos, matatapos po ako, promise. Dalawa tapos na. No? Pag ikaw nag-aral, no po, yung ear, nose, and throat. Tama ba yan? ENT, tama? Ilan taon yan? Ha? 8 years! 4 years ba? 8 years? Ha? O sabihin natin ENT, o sabihin natin 5 taon. O 10 years yun, doktor yun eh. So pag graduate mo, specialista ka saan? Mantakan mo 10 taon ka nag-aral, laki na dinasas mo, specialista mo, dito lang. Umatin ka na training. Pag nakagraduate ka dyan, 40 weeks lang, buong kaluluwa ng tao, sagot mo. Tama? Kaluluwa ng tao, sasagutin mo. Masasave yung tao kasi nag-training ka, tama po ba? So, creativity po, kailangan natin. So, may training. O, yung tatlo roon, wala pang bayad kasi hindi ka na sweldo. Pag-uusapan ng cell group yun. Pag-uusapan natin, patak-patak na lang tayo para sa kanila. That's creativity. You're doing it for God. You're not doing it for anyone. At alam niyo po, pag nagbitaw ka ng pera, kung para sa gawain, nag-i-invest ka. Nung manginginom nga tayo, di ba? Grabe naman ginagastos natin sa inuman, tama ba? Nag-inuman na sa bahay, babalo pa sa hotel. So, gano'ng karaming pera yun. Ngayon, kaluluwa, ayaw po na. Amen. Reader. Tama? So, creativity. Second to the last. Locker coaching. So, hindi ko nalagyan ng ING. Pag sinabing locker coaching, alam niyo po yung pag may sports, di ba? Ako yung coach ng basketball, tama? So, kakausapin ko sa locker room yan, yung mga tao, bibigyan ko ng instruction kung anong gagawin ko dyan, kung anong gagawin natin sa pagpasok natin sa halftime, ganito gagawin natin, ganito gagawin natin. Kailangan po ng mga tao ng locker coaching. Kasi po, hindi lang about their faith, about their whole life. Baka mamaya, ang problema na sa buhay nila yan, huwag ka mag-alala sis, pag-pray kita. Prayer is good, but prayer is okay, pero kailangan natin ng cash. Baka pray ka ng pray, kailangan ng cash. Are you with me? So, locker coaching ang kailangan ng mga tao sa church. Yung buong buhay nila, background nila, kailangan na alamin mo. Then, the last one, but not the least, yung culture. Alamin mo yung culture ng tao. Saan ba galing ito? Ano ba kinalakihan nito? Paano ang pakikibagayan to? Ano ba ugali meron to? Tingnan niyo po ha, magkakapatid yan, nag-aaway-aaway pa, di ba? And how about you? Pastor ka ng church. Gano'ng maraming dugo yan na meron, hindi namin alam saan galing. Kailangan malaman namin yung culture nyo. Hindi kailangan isa-isahin yan. Malalaman ko yan through my cell group leader. Amen. Nakita yung sistema. So, ito pong walong to, ito yung topic natin. Yung tinatawag na, ano daw? Building blocks ng church leadership. Bago kayo maglagay ng mga leaders sa church, kailangan po dinaanan nila yung walong yan at alam nila yan. So, sa akin po, pinakita ko sa inyo yung training namin sa church, yung sistema na meron kami, bago ko binitawan ko yung walong ko sa inyo. Kasi ito lang naman ang focus natin right now. Tama? So, kung meron po kayong sistema na nagtitraining kayo ng mga tao rito, wala pong problema kahit hindi yung sundin yung ginawa sinapit sa inyo. Tama? Pero kung inopen mo ko Pastor Lito, kung sakali na gusto nyo, meron po akong mga church na mini-mentor dito. Kasi po tingnan nyo, ang training po, kaya sabi ko sa inyo, kahit na limang araw ko magsalita rito, pag alis ko, wala na. Ang kailangan ko po, mentor. Ang mentor is someone na hindi ka bibitawan. Amen? Sa Dubai po, may mini-mentor akong church. Dito po sa Abu Dhabi, 2 yung mini-mentor akong church. Lalo na sa Pilipinas. Pag mentoring po, hindi ka bibitawan yan hanggang din mo yung simbahan mo. Nakuha po? Mentor is someone na dire-diretso. Tuturuan ka niyan kung ano yung gagawin nyo. Step by step by step by step. Kasi kung leadership, magbibigay ko ng training sa inyo sa linggo, alis na ako, and then the following day, the following months, ano ginagawa ninyo? Ako po na mentor. Alam niyo ba yung mentor ko? Ganyan lang. Nakatungkong ako sa stage. Ganyan lang lang eh. 10 years younger to me. 56 po ako ngayon. Oh, sorry. 57 na ako ngayong July. 57 na, hindi na tayo. Parang 55 lang. Tama? So, yung nag-mentor po sa akin, 10 years younger. At kapag sinabi mong mentor, susundin mo siya.
tatanggalin mo yung alam mo, susundin mo siya. Bakit ko kailangan mag-commentor ako sa kanya? Ang attendee niya po sa church, nasa 1,000 sa Dubai. Hindi ako commentor. So, paano nga pala yung church mo? Paano ginawa mo dyan? Excited ako dyan. Gusto ko yan. Di ba pag pumunta ka ng department store, may nagtitinda ng beauty products. Bibili ka ba ng beauty products o panay tigawad yung mukha? Amen? Siyempre hindi. Bibili ka doon sa makinig sa mukha, tama? So, ba't ako nagpa-mentor sa kanya? Kasi nakakita ko yung church, ang laki. Edit na tao. So, paano mo nagawa yan? Paano? Gusto mo magpa-mentor? Sige po, paano yan? Tigil Dubai yun. Budiya ako ng Dubai. Ang mentor, ikaw pupunta. Hindi yung mentor pupunta sa'yo. Tama? Amen. Amen po ba? So, ito po yung building blocks ng church leadership. So, kung meron kayong ganyang building blocks sa church leadership o natutunan nyo ngayon, then, you can do it and apply it in your church. Amen? All glory to God. Palapakan po natin si God. Meron po. Pasensya na po. Ang haba ng aking sharing. Thank you so much. Pasensya na po. Okay, meron po ba tayo, question and answer, sabi niyo? Sige po. Thank you po, Pastor. So, may mga questions ba kayo? Sige po. Very Mathematics amazing. daw kasi mathematics. May daw po. Yan, it's your time to ask our Reverend. Yeah, actually, ako, Pastor, may question ako. Sige po. Kasi sobrang parang very profound yung tinuro niyo sa akin. Like, ako, syempre, traditional, ano po kami, we follow certain, So, paano po namin ma-apply yung mga tinuro nyo? Kung kami is part of another set of leaders sa taas namin. Yun. Actually, ano ko po yan kay Pastor Lito. Ang nagkakaroon po tayo ng problema kapag po yung mga tao nag-design pa above us. So, ang sinasuggest ko po, kung paano ko kayo kinausap, kailangan makausap ko siya. Tama? Para at least marinig niya kung ano yung mga sinabi ko sa inyo. Akala ko nga po nandito eh. So, ngayon, ang pagpapamentor po is decision nyo. Hindi po kami. Decision nyo po yun. Kung gusto nyo po magpamentor, no name, no glory, no personal agenda yun. Paano kami lumago, ituturo namin sa inyo. Pero depende sa kung gustuhan nyo. Hanggat gusto nyo, tutulungan namin kayo. Pero yung tama yung sinabi niyo po, kung meron kayong above to someone, kay Pastor Lito, kailangan siya magsasabi sa inyo. Because it will not work kung gusto nyo at yung above hindi. Hindi ko mag-work yun. Ako po kasi, again, very practical po ako. Yung pastor ko po sa Alain, ako yung senior pastor niya, but I never control him. No, hindi po ako gano'n. Kasi tapos ng training niya, tapos ng proseso niya, dumaan ang proseso, I delegate him, he can do whatever he wants. Sabihan mo lang ako kung meron akong mga plano para alam ko. But I will never say, teka muna, may marami kang mga pastor na kasama rin sa umpisa. Ano yan? Umatid ako pastor na ano eh. Sige, okay lang yan. Kumakatok ko sa'yo. Hindi ko mapipigilan yun. Kaya yun eh. Ipag-unahan na nga sa amin eh. Ay kung kinontrol ko yun, paano lalago yun? Tama? Ganun ako umawak ng tao. Hindi ko po pwede sa hindi, Pastor Jomar, meron tayong patakaran sa church. Kailangan ganito gawin natin. Hindi pwede yan. Ganito. Tama? So, doon po ako mag-handle. Again, sabi ko po sa inyo, very practical po ako mag-handle ng simbahan. Very practical. Kasi kung may Holy Spirit ako, meron din naman yun eh. At isa lang yun, tama? So, ba't gusto pa unahan? Nakikita ko naman nag-grow yung simbahan. Amen? Ako naman ang senior pastor, hindi mo umalis. Hindi mo nagpalit ng pangalan, tama? So, benefit sa akin yun, na lumalagay yung simbahan doon. So, ako po yung gano'n. Pero yung leaders sa ibang church, hindi naman pare-parehas. Tama? So, pero po, gano'n ang gagawin. Kung gusto nyo, I can sit a meeting with him and then talk to him. Gano'n po ako sincere. Kaya kung ayaw niya, wala po tayo magawa ro. No? Kasi meron ko yung sariling church management. Thank you po, Pastor. May question pa kayo? Kasi ako, ang dami kong tanong. Po, Nay. Pastor, yung ano po ba, yung process na yan ay G12? Dati po kami G12. Wala na po kami si G12, malis ako kami. Wala na po kami. Bumitaw na po kami si G12. Wala na po. Pero yung proseso niyan, kami na po nag-handle. Wala na po kami si G12, malis ako. Dati po na si G12. Pero po kayo wala na. Noong December po, malis ako sa amin. Nagpaalam po kami ng maayos. So ito po is based on your, ano po talaga, Apo. learnings and... Yung sistema po, dinevelop namin, ginawa namin.
Pero po, sasabihin ko po sa inyo ate, sabihin ko po sa inyo na po, sobrang laki po ng nagawa sa akin yung dito. At malaki po utang na loob ko sa kanila. Na marami pong pastor magsasabi na kulto yan, whatever it was. Ang gusto ko po sabihin sa mga tao ganito, hindi mo kesyo, ganun ang ginawa nila, ganun din ang gagawin mo. Tama. Oh, sige, meron silang ginawa kabalbalan. Whatever it's that na nabalitaan mo, automatic ba yun na ganun din gagawin ko? Meron pong mga pastor na dumating sa church namin, yung asawa niya, bayista namin, pastor siya sa Pilipinas, pumunta, sabi niya, pastor, G12 para kayo? Sabi ko, G12 pa kami lang dumating siya. Sabi ko, bakit? Ay, sa amin po may G12, yung pastor po, ninako yung pera ng church eh. Hindi siya tinuruan ng G12 ng gano'n. Ang may problema doon, yung pastor, gamon, wag yung isisi sa G12. Ang may problema doon, yung pastor. Oh, ngayon sabi nila, yung G12 daw, kukontrol yung pulpito. Simula po, matagal na po kami sa G12, may hindi nga sila nakatuntong sa pulpito namin. O yung G12 daw, kukuha lang ng 10%. Wala pong katotohanan yun. Dahil kung sinasabi nilang kulto yun, ano hindi ko naramdaman? Na kulto, ikaw lang may spirit, ako wala. So, ang ginawa ko po, sinubukan ko, at hindi po ako nagsisi dahil lumago ang simbahan. Hindi, ibig sabihin na meron silang ginawa kabalbalan, whatever is that, hindi ko pa nakita na may kabalbalan. Ngayon, kung sinasabi silang gano'n, it doesn't matter kung yun ang tingin nila. Dahil hindi ko naman gagawin yun sa church ko. Amen? Pero po, to tell you frankly, ang laki po ng naitulong nila sa akin. More than 8,000 churches ko sa Pilipinas, member ng dito. Ang itinuturo lang nila sistema, walang papalitan doktrina ng simbahan. Wala po. So, ang ginawa ko, sinubukan ko, at hindi po ako nagsisi. Hindi po nagsisi. Hindi po ako nagsisi. Ang ganda po ng takbo ng simbahan, at higit sa lahat, lumago ako sa pastor. Nabago yung perspective ko sa leader ng church. Doon ko natutunan lahat ng leadership na yan. Doon ko sa kanila natutunan. Amen? Amen. Thank you po, Pastor. Sino pang may question? It's your time to ask. Sige po. Ako, Pastor, may question. Habang tayo yung mga questions. Sino? Kasi di ba yung mga leaders niyo po would undergo series of trainings? Apo. Kailan yung masasabi na, oh, ikaw leader of leaders ka na? Yun na po. Yung cell group. Confidence. Yung cell group mo, ikaw, ilang cell group mo na? 18. Ilan na leader doon? Oh, yun. Leader of leaders siya. Bakit? Kasi meron siya mga cell group leaders sa cell group niya. So, he based siya sa mga trainings then? Oo. And as you Ganito. Lahat ng pumapasok sa church, listen to me carefully, okay? Lahat ng pumapasok sa church, papasok sa cell group yan. Amen? Papasok sa cell group. Until dumating yung time na meron na naman training, dinonurture namin niya sa loob ng cell group. Ang cell group po ganito. Lahat ng makikita niyo sa loob ng church, nagde-take notes yung mga yan. Nagde-take notes. Dahil pag nag-cell group sila, yun ang pinag-uusapan nila. So, lahat ng tao sa cell group, active. Kasi alam nila yung pinag-uusapan. Kaya may interaction. Amen? Hindi siya Bible study. So, yung pinaghirapan ko dito ng isang linggo na tinuro ko, pinag-uusapan ng bawat isa. Minumuya nila, pinipiga nila. So, pagdating sa kanila, mas marami sila na pag-uusapan kasi ilang utak nyo nag-uusap daw sa ako lang ang gumawa. So, meron silang kanya-kanya regulation. Tama po ba? So, hindi naman lahat ganon. Kasi sabi ko sa mga leader ko, kung may leading sa inyo, then magturo kayo sa cell group nyo. Tama? Kung may leading sa kanila. Kasi hindi naman po lahat yun is malalalim na Christian na. Tama? Pero dahil nakapag-open ng sarili cell group, tapos na nung week consolidate, disciple send, na-send na siya, tapos siya ng training, then nag-open sila ng cell group nila. At kung in-open na yun, mga unbeliever yun, galing sa labas ng church. Kaya po mayroong growth ng simbahan kasi may pumapasok lagi. Amen? Amen po? Alam mo yung ibig So, ang tawag doon, sistema. Yun po inilagay namin sistema. Pero ang focus noon, Greatest Commission. Fulfillment of Greatest Commission. Kasi winning winning talaga. Ang lagi sinasabi, we cannot consolidate anyone, we cannot train anyone kung walang winning. Kaya ang focus mo, winning. Balik yung culture of invitation. Bigyan natin ng culture of invitation. Hindi mo pwedeng darating ka rito, lagi kang dumarating, wala kang bitbit na kaluluwa. Tama? At kapag po ako nagsalita sa church, nasa po yung mga first timer, tayo po kayo, palakpakan natin mga first timer, yung malakas sa palakpak. O, sige po, yung mga nag-invite, sino? Tayo kayo, mas malakas sa palakpak kasi walang first timer kung wala nag-invite. Tama ba? So, mas malakas sa palakpak doon. Kasi sabihin mo sa congregation, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, ikaw kaya, kailangan ko papalakpakan.
Ang pinapalakpakan na lang lagi siya. Yung katabi mo, hindi namin palakpakan kasi walang ini-invite. Amen. Tama po ba? So, ganun po ang ginagawa Okay po. namin. So, nagiging leader sila ng leaders kasi yung nililig din ng mga tao, nag-open na ng mga cell group nila. So, leader na ako ng mga leaders mismo. So, lumalaki yung kanyang, yung kanyang cell group, di ba? Meron na siyang meeting sa mga leader niya, bukod pa yung meeting sa mga regular attendee. Yun nga lang, kapag lumalaki cell group mo, dumadami ang responsibilidad ko. Yun ang laban doon. Which is napakaganda naman kasi you're serving God already. Kasi po pag may, kagaya po ng ano ba, tinan nyo, 22 years old lang po yan ng March. Ang cell group niya po, nasa 50 mahigit. Siya ang pinakabata. Imagine. Siya ang pinakabata. Ang sinesell group niya, mga nurse, mga iba-ibang posisyon. Siya ang pinakabata. So, sinasabi ko sa kanya na, kapag mo mabuti yung cell group mo, kasi pastoring na ang cell group. Imagine mo, kung cell group to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, anim sila. Siya ang cell group leader. Meron siya nila-mentor na 5. Pastoring na yun. Nagpapastor ka na ng mga kaluluwa without you knowing it. Kaya pag uwi mo ng Pilipinas, madali ka magsisimula ng gawain. Why? Hindi ka mag-church. Magtatayo ka ng church kasi you know how to open a cell group. Cell group lang eh. Sino? Classmate mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, mga pinsan mo. Later mo church na yun eh. Tama? Kaya ang problema natin, ang tagal mo sa church na to, 20 years ka rito, nag-for good ka sa Pilipinas, naghanap ka ng church, grabe. Magtayo ka ng church doon, yung church na galing dito, magtayo ka ng branch. Ang tagal mo leader, naghanap ka ng church. Saan napunta yung leadership skills mo? Tama? Amen. Kaya po nakapag-branches agad kami, ganun po yung ginagawa namin. Simula lang ako po, nagsimula ako nito, cell group lang eh. Basketball lang, cell group lang, 3 po cell group ko. Sa Airport Road yung una, sa likod ng Al-Salama Hospital yung una, sa Salam Street, pangalawa Hamdan Street, pangalawa sa Airport Road, pangatlo sa Busapa, sa Company Road. 3 yung cell group ko, pinupuntahan ko po yung alternately gabi-gabi. Doon po nagsimula yung simbahan. Cell group lang, pwede ka na magsimula ng church. Kaya hindi mo kailangan ng Bible school. Yan sinasabi ko. Amen? So, nagsisilbi ka na kay Lord, talagang totoo nagsisilbi ka kung meron ka cell group na hinahawakan. Kasi you nurtured souls. At kapag nasasaktan ka na, Pastor, grabe naman yung mga cell group ko. Bakit? Aga-aga, good morning ako sa chat group namin. Oy, good morning sa inyo lahat ha. Mag-ingat kayo pagpasok niyo ha. May Bible verse pa ako noon. Pero lahat sila nakasin. Wala nag-reply. Masakit po sa dibdib yun. At sinasabi ko sa mga leader ko, kung nasasaktan ka na, then congratulations, nagsaserve ka na. Tama? Tama po ba? Kasi kung hindi ka pa nasasaktan sa ministry, hindi ka pa nag-serve. Ang ginagawa mo pala church ministry, hindi God's ministry. Si Jesus nga, pinako sa cross eh. Amen po ba? Sige po, meron po? Question pa? Kasi ako maraming Ay, si sister, sige po. Pastor, sino pong nagbibigay ng discussion material na dinidiscuss during PS po session? Yung namin, yung message nung Saturday. So yung mga questions, sila na lang din yung mag-ano. Halimbawa, kagaya ng Sabado, nag-topic ako ng eternal judgment. Nakita mo, ang daming nagsusulat. So pag upo nila, ano yung nakita mo doon sa tinuro ni Pastor? Ano yung revelation siya? So yun ang pag-usapan nyo. So, batuhan yun. Kasi nga hindi Bible study. Ang Bible study kasi, magtuturo ako sa inyo ng Bible. Ako lang magsasalita. Lahat kayo ba ikinig lang? Yun, hindi po interaction yun. So, kanya-kanya revelation. Usually po ganun ginagawa namin. Pero hindi lahat ng oras. Kung meron po hindi din ang cell group leader, na ituturo niya sa kanya cell group kasi meron mong pinagdadaanan, then siya ang gagawa nun. Delegation po, cell group leader yan, tapos ang proseso yan. I know and I believe na kaya niyang maturo. Kasi tapos sila eh. Hindi naman po malakas na mag-type, di pa ako na cell leader, hindi mo. At yung cell group na yun, sila nagtayo nun, hindi ako. Amen? Sila nagtayo nun. Kaya kapag graduate mo ng training, then, mag-moving ka na. Bago ka dumating doon sa Sol 3, yung School of Leaders 3, bago ka i-training to be an effective cell leader, kailangan meron ka ng cell group. Kahit na 3 tao lang. So nakapag-win ka na. So habang nag-training ka, pinalalago mo yung cell group mo, nagiging effective ka kasi nga, nag-aaral ka.
Amen? Hindi mo madaling gawin yun, pero nagawa namin. Kung nagawa namin, kaya niyo rin yung gugustuhin niyo. Amen. Tama? Okay, Amen. Pastor. Last question, meron? Wala? Ako na lang. Pastor, may question. Kaya ako, sige. Pastor, of course, may mga pasaway na leaders. Mga nabanggit nyo kanina, dinidate nyo. Up to what extent na talagang i-let go mo na siya? Paano nilet go? Na Yung okay hindi na ka siya? na leader. Usually po, kapag Kasi meron sa pasaway. pasaway, unang-una may tali kayo sa likod ng stage. Parang gusto nila magbigti, pwede yun. Hindi mo joke lang. Okay. So, ang ginagawa po namin, inilalabas namin sila. Ganito po. Halimbawa, yung cell group ni Andy, may problema yung cell group niya. Alam niya na gagawin niya roon. Kung hindi niya kaya, bibigay niya sa akin. Meron ba tayong Bible verse lang? Matthew 18 nga tayo. Matthew 18, 15 to 17. Tingnan natin Matthew 18, 15 to 17. Ito po yung ina-apply namin sa church. Pag may problema. Kapag may issues, Matthew 18, 15 to 17 tayo lagi. Kasi ito yung biblical. Tama po ba? Kailangan biblical yung approach. Hindi yung pwedeng ano. Bukod sa PDP-ID natin sila, ito po yung approach. Pasaway, di ba? Sabi mo na, pasaway sis, pasaway ka mo. Ayun. So, kinakausap po yan ng cell group leader. Pag hindi kaya ng cell group leader, magkakasama siya ng assistant cell group leader, sila kakausap. Pag hindi kaya, dadali na sa akin. Amen? Hanggang kaya nila, gawin nila. Hanggang maaari, ayoko dyan. Kayo bahala dyan. Why? Because delegation na eh. I trusted my people. Di ba rin hindi? Tama ba? Kung sa leader ko yan, primary leader ko yan, elder ko yan, I trusted him. Sigurado, tama po ba? Amen? So, sino pong meron ano? Baka may harapan siya. Ito na. Ito. Ito po, dealing with sin in the church. Biblical to. So, may problema ako kay, ano pangalan ko? Si Sally. So, si Sister Sally, lalaki kailangan. Si Norman, halimbawa, kasi lalaki, babae, tama? So, kung babae, si Pastor Grace ang harap doon. So, lalaki, si Norman, kasi si Norman na kilala ko, sorry sa mga lalaki. Okay? So, sabi rito, if your brother or sister sins, go and point their fault just between the two of you. Tama? So, may problema kung Brother Norman, tawagan ko yan. Norman, nausap na tayo kasi meron akong narinig na pinagkakalat mo, nagwapo ako eh. Diba? Pinagkakalat mo na ganito eh. So, magkita tayo, usap tayo. So, kayong dalawa lang ang mag-uusap. Tama? Hindi yung pwedeng ipaalam sa iba. Di ba? So, sabi rito, if they listen to you, you will hold them over. So, usap tayo, Brother Norman. Ano ba yung mga narinig ko kwento? Ano ba yun? So, mag-usap kayong dalawa, ng maayos, approach mo siya na walang ibang nakakalam. Kasi po problema sometimes ganito. Pag may problema sa church, tropa ko si Andy, tropa ko si Pastor Lito, mag-uusap kami tatlo. Alam mo si Brother Norman, kasi kaibigan ko. Oo, ganun na yan, talagang ganun yan. So, ano nangyari ngayon, nakabuo tayo ng mag-welga against Brother Norman, wala siyang alam. Amen? So, hindi mo ganun na simbahan. Come on, lalo na sa leadership. And I will tell you something. Dito sa leadership, walang lalabas sa mga tao. Kung may problema tayo mag-uusap. Hindi mo pwede mo ikwento sa mga regular attendee kasi masisira tayong leadership. Halimbawa, may narinig mo kwento kay Brother Andy. Sinisira. Brad, ano usapan niyo? Ay, binabanggit yung pangalan leader. Ano problema? Kasi po, ganito. Nagkakamali kayo, okay? Walang ganun kwento. Okay? So, tahimik na, huwag yung pag-usapan yan. Then, pupunta ako kay Andy ko, sabi ko siya, meron ko narinig na kwento, ganito. Kasi ang problema ganito, pinag-uusapan yung leader o pinag-uusapan yung pastor, narinig mo, kinampihan mo pa sila. O si pastor, ganun talaga yun. Ako sabihin ko sa'yo. Wala nga, leadership ng church ang pinag-uusapan natin dito. Are you with me? You need to cover yourself first, then talk to the person. Otherwise, sira ang leadership ng church. Amen? So, paano gagawin yun? Kailangan i-build up nyo sa mindset ng mga tao. Kasi kayo ang management. How you manage the church will be the results of your simbahan. Tama? So, sabi rito, tingnan nyo. But if they will not listen, ano sabi? Take one or two others alone so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. So, si Brother Andy o si Norman, hindi nakinig sa akin, hindi kami nag-ayos. So, tawagin ko yung
kasama niya sa cell group o yung isang leader, mag-usap kami, o 3 na kami ngayon, o 4 na kami ngayon, o mag-usap-usap tayo, kasi ganito, Brother Norman, may witness na ako ngayon. Tama? May witness na ako. So, ang sabi rito, if they still refuse to listen, wala talaga nangyari. Tell it to the church, so makakarating na ng pastor yan. Si pastor lang ay nangaharap dyan, kasi hindi nila malaresolbahan sa cell group nila, ako nangaharap ngayon. At sabi rito, if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or tax collector. Meaning, bahala ka sa buhay mo, pastor na kausap mo ay pumakinig, and then you can decide whatever you want to do. And kung gusto niya umalis ng church, then you can go. Tama? Tama po ba? Amen. So, ganun po yung ginagawa. Hindi mo pwede po hindi nyo i-apply ito. So, take note of it. Kung hindi nyo pa alam, ganyan po yung gagawin. So, lahat po kami sa cell group, ina-apply namin hanggang maaari yung mga bagay na yan. Kailangan between you and the person only. Huwag niyo po ipagkakalat kahit kanino kasi po hindi maganda. Amen? Wala po perfectong church. I believe that. Naniniwala yan. Wala po. Walang perfecting church. Lahat may problema. But again, how you manage the church is dependent on the pastor and the leadership of the church. Diba? Thank you po, Pastor. Okay na? O, palakpakan natin si Lord.